Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2761 Hindi ako. Nang makita iyon, ang batas ng kasakiman ni Gerd ay ginawa ang lahat ng bagay sa paligid niya na tila nakakulong sa tilapon ng tadhana, mabilis na nagmamadali sa direksyon nito. Ang katawan ng Gerd Demon Dragon ay nagsimulang maging madilim at malabo. Black hole. Unti-unting umuusbong ang isang black hole na kahit liwanag ay hindi matatakasan. Naramdaman ni Yefan na higit na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang katawan, at wala na siyang paraan. Kung ito ay masyadong malapit, si Gerd, ang katawan ng nakabaluti na dragon, isang kuko, at isang pakpak ng dragon, ay maaaring magdusa sa kanyang katawan ng isang mapangwasak na suntok. Marahil, ang Qinglong bloodline ay maaaring makipagkompetensya sa gayong pisikal na katawan. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, alam na ito ang mangyayari, hindi siya interesadong obserbahan ang mga sikreto ng mga duwende. Napatay ng curiosity ang pusa. Walang pakialam. Subukan ito. Isara ang iyong mata, huminga, lumubog ang puso. Ang kamalayan ni Yefan ay nagsimulang ibigay sa katawan sa pamamagitan ng isang uri ng alaala. Upang maging tumpak, sinimulan niyang ibigay ang kanyang katawan at kamalayan sa kanyang instinct, ang instinct ng swordsman. Ang pamimilit ng walang kapantay na layunin ng espada ay biglang hamina. Ang black gold fire ng sword intent ay unti-unting napatay mula sa katawan ni Yefan. Napansin ng 10,000 demonyong dragon sa buong Dragon Cave ang mga pagbabago ni Yefan at hindi maiwasang magulat. Anong nangyayari? Hindi na nag-aaway. Haha, tao, nanlambot siya. Hindi siya pakakawala ng kamahalan ng Demon King, walang silbi ang pag-amin niya ng pagkatalo. Si Gerd, na naging black hole, ay nasa kadiliman kung saan hindi niya makita ang 5 daliri, ngunit bakas ng pagdududa ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Yefan. Sa oras na ito, si Yefan ay mabilis na hinayla palayo ni Gerd. Gayunpaman, sa kamalayan ni Yefan, ang lahat ay lubhang bumagal. Parang tumigil ang oras. Ang paghinga, tibok ng puso, hangin, enerhiya, lahat ay tumigil sa paggalaw. Sa katunayan, pagkatapos na makabisado ni Yefan ang Heart Sword at malaman na ang Purgatory Sword Demon ang kanyang tunay na anyo ng sword intent, nagkaroon siya ng pagdududa. Oo, pagkatapos tingnan ng kanyang puso, magagamit niya talaga ang kapangyarihan ng Purgatoryong Sword Demon sa isang makatwirang sitwasyon. Mula sa puntong ito ng pananaw, totoo na siya ay ganap na isinama sa Purgatoryong espada na demonyo, at pinagkadalubhasaan ang kumpletong walang kapantay na layunin ng espada. Ngunit, laging nararamdaman ni Yefan na may mali. Kapangyarihan ay iba. Ang Purgatory Sword Demon na nahawakan ko ng makatwiran, at ang Purgatory Sword Demon na ginamit ko noong ako ay walang malay, ang kapangyarihan. Mas lumalala ang pakiramdam ko. Bagaman, si Yefan mismo ay hindi nakita ito ng matino, siya ay ganap na kasali sa labanan ng Purgatory Sword Demon, dahil siya mismo ay walang malay. Gayunpaman, sa katutubo, nararamdaman ni Yefan na dapat magkaroon ng malaking agwat. Kakaiba ito, halatang kabisado na niya ang kumpletong katawan ng demonyong espadang Purgatorio, bakit nababawasan ang kapangyarihan? Sa pagsasalita tungkol sa enerhiya, ang maraming pagkakawatak-watik na inilabas sa ilalim ng kanyang sariling dahilan, ang layunin ng espada ay dapat na mas nakakatakot kaysa sa purong sword na demonyo sa simula. Kaya, ang problema ay tiyak na hindi ang layunin ng espada mismo. Sa Sword God Ring, si Yefan ay nakalubog sa paggalugad sa tuktok ng Kendo sa daan-daang taon. Alam niyang kapag narating niya ang kanyang kaharian ng Kendo, tanging ang kanyang sarili lamang ang kanyang maaasahan, at walang makakatulong sa kanya. Buti na lang at pare-pareho lang ang mga hilig niya, pero hindi siya boring. Sa nakalipas na mga dekada, talagang hindi nakahanap ng breakthrough point si Yefan para mapataas ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, kaya pumangalawa siya at piniling magsanay ng higit pang mga panloob na kasanayan. Hanggang si Yefan ay muling seryosong nag-ensayo, araw-araw para sa panghabang buhay na tubig, at biglang nagkaroon ng kislap ng liwanag sa kanyang isipan. Lahat sa isa. Ang buhay ay puno ng tubig. Walang pangalawa. Pagkatapos ng lahat, hindi ba bumalik ang lahat sa pangunahing punto ng isa? Palaging may tubig sa langit, na naipasa mula pa noong unang panahon. Walang kapantay sa mundo, ang pundasyon ng kanyang layunin sa espada. Ang pagkakaisa ng lahat ng batas ay ang plain law ng sword intent. Ang lahat ng paglilinang, kapag naabot na nito ang advanced na kaharian, ay tungkol sa salitang, isa. Hindi kaya. Nagkataon lang. Nagsimulang pag-isipang mabuti ni Yefan kung ano ang ibig sabihin nito. Hanggang sa isang pagkakataon, ang primordial spirit ni Yefan ay nakatayo sa Sword God Ring. Tinitingnan ng Sword God's Ring, ang malawak na baog, ang matatayog na taluktok na walang tuktok, at ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada. Sa kawalan ng ulirat ni Yefan, naramdaman niya talaga na siya ay naging isang espada sa mga lumilipad na espada na ito. Tulad ng lahat ng lumilipad na espada, nakatayo siya sa tuktok nitong Sword God Mountain. Yefan, nawala. Ang espada ng walang kapantay na emperador ay may isa pang hawakan.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ye Fan ang isang hindi pa nagagawang detachment. Bigla niyang naintindihan kung bakit, siya lang ang nakakapasok sa Sword God Ring. Lumalabas, bahagi ako ng lugar na ito. Maging isa sa kanila. Ang ganoong uri ng lasa ay nagpatagal ng kaunti kay Ye Fan. Nakakalungkot na nahirapan si Ye Fan na makapasok muli sa estadong iyon. Bagamat napakalabo ng damdamin sa kanyang isipan, ang instinct ni Ye Fan ang nagpaunawa sa kanya na maaaring ito ang susi sa paglutas ng misteryo ng Sword Intent. Patuloy siyang nagsisikap, patuloy na nararamdaman. Unti-unti, nalaman ni Ye Fan kung bakit hindi niya lubos na napagtanto ang kapangyarihang panlaban ng Purgatory Sword Demon. Ang problema ay hindi ang layunin ng espada mismo. Ngunit ito ang gumagamit ng espada. Walang kapantay na layunin ng espada, ginagamit ni Ye Fan ang espada. Ang demonyong Taebaek sa Purgatorio ay isang espada, gamit ang isang espada. Bagamat pinagkadalubhasaan ni Ye Fan ang kapangyarihan ng Sword Intent ng Infernal Sword Demon, hindi niya talaga nakamit ang kapangyarihan ng isang swordsman na walang malay at purong fighting instinct noong siya ay nasa anyo ng Sword Demon. Puro instinct. Nangangahulugan ng walang pag-iisip, ang lahat ay maaabot ang limitasyon ng bilis. Ang lahat ng mga trick, artistikong paglilihi, ay magiging limitasyon sa kasalukuyang estado. Kapag nagkaroon na ng kamalayan sa sarili si Ye Fan, nangangahulugan ito na hindi na siya ganap na kaisa ng espada. Ang layunin ng espada ay hindi na dalisay. Bagaman, naniniwala ang lahat sa mundo na ang kaharian ng tao at espada ay ang pagkakaisa ng tao at espada. Sa larangan ng puso at espada, walang espada sa kamay, ngunit may espada sa puso. Tila normal para sa mga nangungunang swordsman na pagsamahin ang espada at gamitin ang buong lakas ng espada. Sa totoo lang, ito ay kalokohan. Ito ay dahil lamang sa karamihan ng mga tao, kahit noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ay may kakaunting mga eskrimador na tunay na nakakaunawa kung ano ang layunin ng purong espada. Mayroon bang tunay na malalim na kaharian na maipapasa sa pamamagitan ng mga salita? Hindi ito maipahayag sa salita, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na maabot ito, kaya natural na ang lahat ay nanghuhula lamang. Ye Fan, nahawakan na niya ang bottleneck. Maaaring ibagsak ng isang layer ang bottleneck ng lahat ng conventional theories ng Kendo. Ang Taebaek ng tao at ang Taebaek ng puso ay hindi tunay na iisa sa Taebaek. Upang tunay na makapagsalita tungkol sa espada at maging isa, kailangan nating makamit ang walang espada. Iyan ang mataas na antas ng maalamat na Kendo. Hindi alam ni Ye Fan kung paano tiningnan ng iba si Wu Jian. Ngunit malabo niyang napagtanto na sa katunayan, ang kanyang purgatoryong espada na demonyo ay pumasok sa isang uri ng walang espada na kaharian. Ang kaharian ay nakasalalay lamang sa mahiwagang kamalayan, hindi sa base ng paglilinang. Sa makatuwid, hindi ito mahahadlangan ng hindi sapat na paglilinang. Sa estado ng Purgatory Sword Demon, malaki ang posibilidad na umasa siya sa kaharian ng walang espada, na higit pa sa Heart Sword upang ipakita ang kanyang hindi magagapi na pagiging epektibo sa labanan. Sa pananaw ni Ye Fan, ang walang espada ay hindi bagay sa kanyang mga kamay, walang espada sa kanyang puso, o nakakalimutan ang espada. Ang mahalaga ay hindi ang espada, kundi ang eskrimador mismo, ako. Kung may eskrimador, natural may espada. Kung walang eskrimador, maaari bang magkaroon ng espada? Nang si Ye Fan ay naging isa sa hindi mabilang na lumilipad na espada sa Sword God Mountain, naging swordsman ba ang espada, o naging sword ba ang swordsman? Ang mahiwagang pakiramdam na iyon ay nagpapasalamat kay Ye Fan sa relasyon sa pagitan ng eskrimador at ng espada. Ang dalawa ay walang pagkakaiba sa isa't isa. Kung babalikan ang pinagmulan, ito ay isa. Dahil ito ay isang katawan, paano magkakaroon ng bagay na gaya ng paggamit ng espada? Ako ang Taebaek, at ang Taebaek ay ako, ano ang salitang gamitin? Kung wala ako, may espada. Sa akin, walang espada. Actually hindi na mahalaga. Kahit na, kapag naiintindihan mo talaga ang antas na ito ng Kendo, walang eskrimador, at walang Kendo. Kaya naman, ang huling layer ay tinatawag na no sword. Hindi naman sa wala na talaga, pero in a sense, isa na lang ang natitira, at natural na wala na ang ibang mga bagay. Hayaan ang iyong sarili na mawala, hayaan ang espada na mawala, ngunit lahat ng mga ito ay talagang umiiral, ito ay talagang isang napakasalungat na paraan ng pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, hindi lubos na maunawaan ni Ye Fan ang salitang, isa. Hanggat ikaw ay isang tao, sa kalaunan ay magkakaroon ka ng mga emosyon at pagnanasa, at sa kalaunan ay magkakaroon ka ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Kung may mga dumi, walang isa. Sa makatuwid, ang Purgatory Sword Demon ay maaaring ganap na makapasok sa instinct ng isang swordsman at gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng walang kapantay na layunin ng espada. At hindi ito magagawa ni Ye Fan ngayon. Ngunit, kahit hindi siya makapasok sa totoong, walang espada, na kaharian, nakakuha pa rin si Ye Fan ng kaunting threshold sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik at pagsasanay. Ang aking layunin sa espada, na tinatawag na wuswang, ay ang tanging isa.
Nang muling idilat ni Yefan ang kanyang mga mata, ang itim na gintong sword na naglalagablab sa kanyang mga mata ay tuluyang napatay. Naglaho ang buong katawan, lahat ng naglalagablab na layunin ng espada. Nawala ang layunin ng espada, at nawala ang pamimilit. Puro at dalisay, si Yefan lang ang naiwan, hawak si Chang Feng. Lahat ng batas ay bumabalik sa isa, ang langit ay puno ng tubig, at walang sarili. Sword Realm. Kabanata 2762 sikat din. Sa itaas ng kalangitan, isang kulay abuputing, World of Swords. Biglang sumulpot. Ang malawak at tigang na lupain, na puno ng hindi mabilang na lumilipad na mga espada. Ito ang mundo sa loob ng Sword God's Ring, at ito ay ipinapakita sa katotohanan. Kahit dulo lang ng iceberg, nasasakop na nito ang napakalaking lugar. Ang mga lumilipad na espadang ito na may iba't ibang hugis, sukat, at grado ay walang nilalang. Puro sa isang estado ng multo, tulad ng mundo ng mga espada, ito ay lumilitaw sa kalangitan. Walang hininga, walang pagbabago sa enerhiya, parang multo lang. Ngunit ito ay tulad ng isang virtual na mundo ng mga espada, ngunit ito ay parang buhay. Ang kalawakan at pagkawasak ay nakakaramdam ng palpitation sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Malinaw na walang substansya, ngunit ito ay higit na gumagalaw kaysa sa tunay na Phaegian. Ang mga espadang ito ay tila umaalingaw-ngaw sa distansya ni Yefan, na parabang lahat sila ay gumagamit ng tahimik na anyo upang magtatag ng isang espesyal na ugnayan kay Yefan. Sa sandaling ito, si Yefan ay tila nagbagong anyo sa alinman sa mga espadang ito. Tao man siya o espada, hindi ko matukoy ang pagkakaiba. Pero tama. Pagkatapos nito, lumitaw ang eksenang nagpaparamdam sa lahat ng dragon. Matapos ang buong Dragon Cave ay natakpan sa mundong ito ng mga espada, hindi lamang ang layunin ng espada ni Yefan ang nawala, ngunit maging ang pamimilit ng lahat ng iba pang mga dragon ay nawala. Umiiral pa rin ang mga black hole. Ang batas ng kasakiman ay gumagana pa rin. Gayunpaman, kahit na si Yefan ay walang anumang pagbabago sa enerhiya at hindi ginamit ang kanyang layunin sa espada, hindi siya naapektuhan. Ang pares ng mga mata ng dragon ni Gerd ay nagpakita ng isang dampi ng pagkabalisa. Ito ay dumaan sa hindi mabilang na mga labanan, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang mga batas nito ay maaaring mapawalang bisa. Si Yefan ay walang ekspresyon at hindi niya balak magsalita muli. Realm ng sword na walang pag-iimbot. Magagamit lamang ni Yefan ang layunin ng espada sa pamamagitan ng puwersahang pag-unawa sa estado ng walang espada. Bagamat hindi pa niya makakamit ang walang espada, sinubukan ni Yefan ang kanyang makakaya na makamit muna ang walang sarili. Hindi talaga alam ni Yefan kung magiging matagumpay ang hakbang na ito o hindi, pagkatapos ng lahat, hindi niya talaga naiintindihan si Wujan. Sa madaling salita, ito ang kalahating pusong sword-free realm sword intent na halos hindi niya maipakita kapag pinilit niya ang lahat sa kanyang instincts at mas malapit hanggat maaari sa estado ng sword demon. Dahil ito ay sapilitang, natural na hindi ito magtatagal. Habang humahadlang ang oras, mga laban, at iba't ibang salik, unti-unting hindi na mapapanatili ni Yefan ang peking estadong walang espada. Sa makatuwid, hindi lubos na nakatitiyak si Yefan na makakaasa siya sa hakbang na ito upang maitaboy o makatakas. Ngunit anuman ang mangyari, nailabas na ng Wu Sword Realm ang kapangyarihan ng Wushuang Sword Intent sa mas malaking lawak. Sa harap ng Wushuang, lahat ng batas ay pinag-isa. Maganda rin ang batas ni Gerd, lahat ng batas ng lahat ng iba pang dragon ay nawala ang epekto nito kay Yefan sa sandaling ito. Enerhiya, eroplano, lahat ay walang kahulugan. Sa harap ni Yefan, tanging ang ganap na lakas ang nag-iisa. Ito ang kanyang sword intent, ang dahilan kung bakit kaya niyang labanan si Ji Xuanyuan. Ang pagtingin ay nasa ibabaw lamang, sa katunayan, ang pagwawalang bahala sa anumang mga batas sa mundo ay ang kakanyahan. Gayunpaman, ang karaniwang Yefan ay makikita lamang sa pamamagitan ng paraan ng pagpapatakbo at pagkatapos ay crack ito. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pagmaster sa matataas na kalaliman maaari itong baliwalain ng direkta. Sa harap ng Wushuang, walang pangalawang batas. Mga 50 metro ang layo. Si Yefan ay tumakbo, lumipad sa ere, at lumapit kay Gerd sa isang iglap. Ang bilis, mga galaw, ay napabuti sa isang hindi pa nagagawang estado. Walang kakayahan, halos instinct, na nahahanap ang leeg ni Gerd, umindayog pababa gamit ang isang espada. Iniwas ni Gerd ang isang dragon claw at inilagay ito sa ibabaw ng lumilipad na espada sa kamay ni Yefan. Boom! Gitling! Ang tunog ng banggaan sa pagitan ng espada at kuko ng dragon ay ibang-iba sa dati. Ang kapangyarihan ni Yefan ay ganap na nailipat sa mga kuko ng dragon ni Gerd. Ang batas ng kasakiman ay hindi nakakakuha ng anumang kapangyarihan, ito ay walang silbi. Inilabas ni Gerd ang kanyang mga ngipin at napansin na may puting bitik sa kanyang dragon claw. Paano ito posible? Nanginag ang puso ni Gerd, at galit na nanlilisik ang mga mata ng dragon. Nagising ito bigla. Bagamat si Yefan sa panahong ito ay walang kahit katiting na itim na espada o gintong apoy ng dragon. Gayunpaman, ang lahat ng enerhiya ay aktwal na isinama sa Yefan.
Nang iwagayway ni Yefan ang isang espada, nailabas na niya ang lahat ng kapangyarihan ng espada. Sa isang ulirat, talagang naramdaman ni Gerd na hindi siya nakikipaglaban sa isang tao, ngunit nakikipaglaban sa hindi mabilang na mga espada. Walang tao, mga espada lang. Ang layunin ng purong espada ay nasa pakikipaglaban nito. Si Yefan ay walang malay sa oras na ito. Natural, wala akong pakialam kung bakit nagugulat ang mga mata ni Gerd. Sa isang pag-ikot, kinuha niya ang isang phantom flying sword at hinawakan ito sa kanyang kamay, at tumalikod at ito ay isa pang espada. Nang makitang hindi epektibo ang batas ng kasakiman, nakatuon lamang si Gerd sa paggamit ng kanyang mga kasanayan sa pagharang ng madalas. Gayunpaman, kung wala ang batas, at puro lakas ng pakikipaglaban, gusto ni Gerd na labanan ang layunin ng purong emperador na antas ng espada, gaano ba kadaling sabihin? Ang swordsmanship ni Yefan, sa buong eroplano ng Taishi, ay mahirap na makatagpo ng kalaban, kasama pa ang likas na pakikipaglaban sa oras na ito ay mas nakakabigla kay Gerd. Boom! Boom! Bang! Ang pagpapalit ng mga espada ng paisa-isa, hindi mabilang na lumilipad na mga espada ang patuloy na lumilipat sa mga kamay ni Yefan. Isang pagliko, isang sprint, isang pagtalon, ang tao ay dumating, ang espada ay dumating. Wala man lang puwang, parang mga anino ang sinusundan sila ng mga espada ng buong mundo. Si Yefan at ang espada ay walang putol, at imposibleng masabi kung ang tao ay gumagamit ng espada o ang espada ay gumagabay sa tao. Pinipilit ni Yefan si Gerd sa bawat sandali, indayog, laslas, sinasaksak, pinupulot, hinihila. Napakabilis ng bawat espada kaya pagod na si Gerd na lumaban. Gayunpaman, napakalakas nito kaya dinurog nito ang dragon armor ni Gerd. Dugo ng dragon mula kay Gerd. Umuungol. Gatlang M. Galit na galit si Gerd, ngunit labis na naagrabyado. Hindi nito maabsorb ang alinman sa enerhiya ni Yefan, at maaari lamang umasa sa enerhiyang ito para atakihin ito ng marugdob. Kung hindi dahil sa pinakamalakas na dragon armor sa mga dragon, naputol na sana ito sa 8 piraso ngayon. Ngunit ito ay ang hari ng mga dragon pagkatapos ng lahat. Matapos mapagtanto na hindi ito maaaring umasa sa batas, sinimulan lang nito ang isang paligsahan ng purong hard power kay Yefan. Kung ang bilis ay hindi makasabay, iniluwa na lamang niya ang hininga ng dragon, at ang kapangyarihan ng mga demonyo ay bumuhos ng marahas, na ginawang dagat ng apoy ang paligid. Ngunit nang makita ito ni Yefan, diretsyong winalis niya ang kanyang espada, at ang layunin ng itim na espada ay gumuhit muli ng malaking talon ng liwanag na hugis pamaypay, at ang dagat ng apoy ay napatay. Namamanhid ang anit ni Gerd, at sa kanya lang napagtanto na kapag ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay hindi malaki, sa harap ng emperor-level na sword intent, walang enerhiya ang aktwal na mananaig. Sa isang dagandong, walang balak na umatras si Gerd. Kahit na hindi niya mapakinabangan ang kanyang enerhiya, mas malakas siya sa pisikal. Hanggat maaari mong tamaan si Yefan ng isang beses, maaari mo pa ring ibalik ang takbo ng labanan. Sinubukan ni Gerd ang kanyang makakaya dahil hindi siya kalaban sa kanyang mga galaw, sinubukan niyang pakialaman ang kanyang mental power. Malakas ang espiritual na kapangyarihan ng Magic Dragon, hindi pa banggitin na isa itong high-level Magic Dragon King, habang nagtatanggol, naghihintay ng pagkakataon para maka-counterattack, habang umuungal ng paulit-ulit, ang espiritual na kapangyarihan nito ay parang lumaragas ang alon. Nagkamali rin ng kalkulasyon si Yefan. Hindi niya alam na si Gerd, bilang Demon King, ay hinding-hindi outres. Pagkatapos niyang makapasok sa Selfless Sword Realm, hindi niya pipiliing tumakas. Kaya naman, kapag nagising na siya at hindi niya maitaboy si Gerd, dehado na naman siya. Matapos ang mahigit 1,000 hampas, napuno ng dugo at hingal si Gerd. Ang Dragon Cave ay patay na tahimik, at ang mga dragon ay natakot. Pagkatapos ng labanang ito, anuman ang kahihinatnan, malalim nilang itatatak sa kanilang isipan ang pangalang Leng Xingchen. Kahit na, ang pangalan ng Emperor-level swordsman na si Leng Xingchen, na siyang ikalimang hari ng demonyo, ay kakalat sa buong Taishi Plain. Matapos pumasok si Yefan sa walang pag-iimbot na estado, hindi na lumaki ang katawan ni Gerd. Gayunpaman, ang kakayahan sa pagbawi ng dragon ay masyadong malakas, kahit na, si Gerd ay mayroon pa ring 70% hanggang 80% ng kanyang lakas. Matapos hindi malaman kung ilang libong galaw, bahagyang napansin ni Gerd na ang lakas, bilis, at lakas ng espada ni Yefan ay talagang humihina. Kasabay nito, naging emosyonal ang mga mata ni Yefan. Kabanata 2763 Gray na damit. Gaano kahusay ang karanasan ni Gerd? Matapos makuha ang lahat ng uri ng detalye sa isang iglap, napagtanto niya na si Yefan ang sumailalim sa ilang pagbabago at nawawala ang nakakatakot na pressure na ito. Sa pagtakas ni Yefan mula sa Selfless Sword Realm, ang Law of Greed ay nagkaroon din ng epekto sa kanya. Ang layunin ng espada ni Yefan, lakas, lahat ng enerhiya, ay humihina at hinihigop. Napansin na ito ni Yefan sa sarili niyang blur. Parang may panaginip siya. Sa panaginip, huminga siya kasama ng espada sa walang hangganang ilang na ito. Siya ang espada, isang walang kapantay na imperial na espada. Ang lahat ng mga hadlang, sa harap niya, ay parang mga pabo, mahina.
Kahit anong klaseng kalaban yan, parang hanggat gusto mo, kaya mong sirain gamit ang isang espada. Walang talo. Dahil sa nakabubusog na pakiramdam na ito ay nalasing si Ye Fan. Ngunit, unti-unti, napagtanto ni Ye Fan na siya ay nananaginip. Lahat ng uri ng bangungot ay lumitaw, umaatungal, sumisigaw, umuungal at nagsasabi sa kanya tumigil sa maling akala. Nanaginip ka lang. Hindi mo ito karapat-dapat. Hindi ito ang dapat niyang kapangyarihan ngayon. Takot, pagkabalisa, pagdududa, pag-aalinlangan. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ring magkaroon ng mga problema ang katawan ni Ye Fan. Bagamat nasa ilalim ng Selfless Sword Realm, si Ye Fan ay nagpakita ng lakas sa pakikipaglaban na higit sa karaniwan. Gayunpaman, dahil hindi sinasadya ni Ye Fan ang pagkontrol dito, ang kanyang kapangyarihan ay talagang nalampasan ang ayos ng kanyang katawan. Protektahan ng mga tao ang kanilang sarili, ito ay isang likas na ugali. Ngunit hindi mapoprotektahan ng espada ang sarili nito. Walang prinsipyong gumagamit ng libu-libong galaw ng espada na lumampas sa kargada ng kanyang katawan, ang katawan ni Ye Fan ay nagpatunog ng alarma. Ang mga kalamnan, buto, at meridian ay naglabas ng iba't ibang mga alarma. Sakit, walang humpay. Habang naglalakad siya sa mga linya ng babala, ang kamalayan ni Ye Fan ay unti-unting nagising, at hindi na ito dalisay. Sari-saring kaisipan ang lumitaw, at ang kanyang kamalayan ay nahiwalay sa espada. At sa sandaling siya ay nagising, nawala ang estado ng pagiging ganap na isa sa espada. Leng Xingchen. Umuungal si Gerd, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay parang dumadagandong na dagat, at si Ye Fan ay nasangkot dito. Paft. Nagluwa si Ye Fan ng isang subo ng dugo, binuksan ang kanyang mga mata, at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang katawan. Parang bali ang buto ng buong katawan. Damn it! Katulad ng orihinal na purgatoryong espadang demonyo. Hindi problema ang walang espada, kundi ang tunay niyang lakas, kung tutuusin, hindi niya kayang labanan si Gerd. Nangangahulugan iyon na kung gusto niyang talunin si Gerd, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Sa ilalim ng walang pag-iimbot na kaharian ng espada, ang katawan ay hindi maaaring makatulong ngunit gawin ang lahat, sinusubukang sirain ang kalaban. Ang kasama nito ay ang overdraft ng katawan. Ang masama pa ay kahit na overdrawn ka, hindi ka nagpumilit ng sapat na oras. Tiniis ni Ye Fan ang sakit at walang kamalay-malay na naglaslas ng espada kay Gerd. Dimensional na pagkakatapon. Ninefold disintegration. Ang itim na gintong nagniningning na liwanag ay nahulog ng husto. Ang Golden Dragon Armor, na marupok na at may bahid ng dugo, ay nahati ng espadang ito. Umuungol. Napasigaw si Gerd sa sakit, ngunit sa halip na umatras, umabant siya. Nakita nito na si Ye Fan ay nasugatan din, at ito ay napakaseryoso. Ang sakam na kailaliman na parang black hole ay papalapit kay Ye Fan. Alam ni Ye Fan na gusto siyang kontrolin ng taong ito, kaya natural na hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig, at ang Milky Way ay bumagsak sa loob ng 9 na araw. 7 pagkawatak-watek. Ang layunin ng Black Gold Liquid Sword, ang umaalon na mga alon, na nagiging likidong talon sa kalangitan. Nang inag ang mga pakpak ni Gerd, at ibinuko niya ang kanyang bibig. Boom! Gatlang M. Karamihan sa Liquid Sword intent ng 7th layer disintegration ay hinigop bago ito pumasok sa bibig ni Gerd, at hindi ito nagdulot ng napakaraming bagong pinsala. Sa katunayan, hindi inaasahan ni Ye Fan na saktan si Gerd ng Liquid Sword intent. Gusto lang niyang gamitin ang reaction force na ito para lumawak ang distansya. Gamit ang espada at katawan ng dragon, halos hindi nakataka si Ye Fan sa mapanganib na distansya. Lumaki muli ang katawan ni Gerd. Sa oras na ito, hindi na maaaring baliwalain ng sword intent ni Ye Fan ang batas ng kasakiman nito, at natural na muli itong naging sustansya nito. Nena si Ye Fan nang makita niya ang mga galos ni Gerd. Kung pwede lang siyang kumapit ng mas matagal. Kung magpumilit pa siya ng isang stick ng insenso, baka mapatay niya si Gerd. Ngayong mabilis na muling makarecover si Gerd, kung hahatakin niya ito, wala na siyang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang oras na ito ng insenso stick, mas madaling sabihin kaysa gawin. Kahit na talagang naiintindihan niya ang kaharian na walang espada, maaaring baliwalain ang kanyang layunin sa espada ang mga batas ng kalaban. Hindi ibig sabihin na sapat na ang kanyang lubos na lakas. Maaaring ligtas na tumakas, ngunit hindi madali ang pagkapanalo. Noong siya ay nasa sword-free state, talagang sinasaktan niya ang kanyang sarili ng 1,000 at nasugatan ang kaaway ng 800. Kung lalaban ka ng ganito, maaari kang magkaroon ng pagkakataon laban sa ilang iba pang mga manlalaro ng parehong antas. Ang pakikitungo sa isang mataas na antas ng Demon Dragon King tulad ni Gerd ay katumbas ng pagpapakamatay. Ang agwat sa matigas na kapangyarihan ay napakahirap gawin. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa mga demonyong hari na ito na nabuhay ng libu-libong taon, si Ye Fan ay masyadong malambing. Leng Xingchen. Tapos na. Hindi ka makakatakas. Nakita na ni Gerd na si Ye Fan ay nasa dulo ng kanyang pagbaril. Bagamat mayroon pa rin siyang matagal na takot tungkol sa layunin ng espada ni Ye Fan ngayon, sa wakas ay ligtas na ito. Napahawak pa rin ang malakas nitong katawan.
Dapat ipagmalaki mo, ang galaw na yan ngayon pa lang, kung magpalat ka ng demonyong hari, baka talagang tumakas ka. Sa kasamaang palad, sa pagtingin sa iyo ngayon, hindi mo na ito magagawa muli. Si Gerd ay ganap na wala sa pressure sa oras na ito, dahil ang tagumpay ay nasa kamay. Pinagpapawisan si Ye Fan, at hindi siya tuluyang natamba dahil sa sobrang lakas ng loob niya. Ang katawan, sa katunayan, ay pagod na pagod. Ang pagkawatak-watek ay halos hindi mapanatili. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang Selfless Sword Realm. Dahil ang mismong galaw na ito ay hindi ako sasaktan, kaya lang. Masyadong malakas ang kalaban, kaya sinaktan ko ang sarili ko. Estremador na antas ng emperador, maaalala ka ng haring ito, Palm. Ibinuka ni Gerd ang kanyang bibig, handang sumunggab at lunukan ng buo si Ye Fan. Biglaan. May napansin si Gerd, nagbago ng direksyon ang mga pakpak, at likod. Whoosh! Cyan crossbow arrow, na may halong nakakatakot na pamimilit, na dumaan sa pagitan ni Gerd at Ye Fan. Kung hindi pa ito naramdaman ni Gerd, tiyak na tatagos ang arrow na ito sa dragon armor nito. Dahil ang arrow na ito ay halos hindi napuputol, ang impluwensya ng batas ng kasakiman dito ay minimal. Ang mga resulta ay hindi rin inaasahan. Ang crossbow arrow na ito ay nahulog sa lupa, at direktang tumama sa isang napakalalim na black hole sa matigas na bato ng Dragon Cave. Ang mapanirang kapangyarihan ay napakalakas kaya hindi mabilang na mga dragon ang nagulat. Heavenly Secret Dragon Crossbow. Asher Dragon Powerhouse. Napabuntong hininga si Ye Fan, bagamat hindi niya ito malinaw na nakita, tama ang pakiramdam niya. Sa araw na ito, ang Dragon Crossbow ay mas malakas kaysa kay Ye Xuanguang noon. Hindi bababasa, naniniwala si Ye Fan na ang Dragon Crossbow ni Ye Xuanguang ay hindi maaaring magdulot ng banta kay Gerd. Ang mga mata ni Gerd ay naging medyo marangal at maingat, ibinoling niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Isang matandang lalaki na may kulay abong damit, na may banayad ng ngiti, ay dumarating sa hangin, tila mabagal at mabilis, darating sa isang iglap. Kabanata 2764 na walang ilalim. Ang cultivation ng Qinglong bloodline ay napakalakas. Kung hindi dahil sa malayo, mahirap para sa haring ito na iwasan ito ng maaga. Alin sa angka ng Shenlong ang sa iyo? Sa pagkakaalam ng haring ito, ang mga asul na dragon sa Shenlong Hall ng alyansa ng angkan ay tila wala rin ang iyong kamahalan. Ang ganoong kasanayan. Nakasimangot na tanong ni Gerd, puno ng pag-aalinlangan ang tono nito, at hindi niya sinasadyang kumilos o magalit man lang, balak magtanong ng malinaw. Oo, Hyun. Napapikit si Ye Fan, pumikit ng husto, at nakilala kung sino ang darating. His Royal Highness Gerd, ako ay isang matandang lalaki lamang, at hindi ko kayang bayaran ang isang marangal na titulo. Ngumiti si Ye Kyun at yumuko kay Gerd. Natatakot ako na ang dugo ng Qinglong, iyong kamahalan, ay lumampas sa 7 kapigatian. Pansamantalang tanong ni Gerd. Ngumiti lang si Ye Kyun, kinuha ang lahat bilang default. His Royal Highness, wala akong intensyon na magalit sa pagdating ko ngayon. Kaya lang pinapunta ako ng master ko dito at ibalik ang young master. Ako. Nag-aalala ako sa nangyari kanina, kaya wala akong choice kundi pigilan ito. Maaari mo bang hilingin sa kamahalan Gerd na pumunta dito? Maginhawa ba? Magalang na tanong muli ni Ye Kyun. Ang iyong Panginoon. Nagpakita si Gerd ng kaina hinalang tingin at mahinang takot. Nagulat si Ye Fan sa sandaling ito, hindi pa banggitin na ang lakas ni Ye Kyun ay nagawang pilitin ang Demon King pabalik, paano malalaman nitong si Ye Wuya ang lahat? Malinaw kaya niya ang kanyang posisyon sa eroplano ng Taishi? Alam mo pa bang nasa panganib siya? Ang susi ay, Lolo, ni Ye Wuya, totoo ba ito o mali? Paulit-ulit niyang tinulungan ang kanyang sarili, ngunit kung talagang may ganoong kalaking kakayahan siya, bakit paulit-ulit niyang hinayaan ang kanyang sarili na halos mamatay, ngunit hindi niya magawang tulungan? Sigurado ba talaga si Ye Wuya, kailan siya mabubuhay at kailan siya matatalo? Kung ganoon ang kaso, nakakatakot. Okay lang na pakawalan mo ang young master mo. Wala akong pakialam na kumuha ng kaunting angk. Ngunit, nakialam muna siya sa digmaan sa aking ikalimang kaharian at sinaktan ang paborito kong general, si Lei Jin. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi kayang harapin ng haring ito ang mga tao sa kaharian, nakangisi si Gerd. Nakikita ko. Mukhang natigilan si Ye Kyun, kaya tahimik siyang naglabas ng isang itim na tela na bag at inilipat ito kay Gerd sa ere. Ang munting regalo ay inihanda ng aking Panginoon. Kung ito ay hindi isang paggalang, dapat itong gawin upang humingi ng tawad sa kanyang kamahalan na hari ng demonyo sa ngalan ng binatang Panginoon. Matapos itong kunin ni Gerd gamit ang mga kuko ng dragon, sumimangot siya, at pagkaraan ng mahabang panahon, tumanggaw siya at sinabing, kung ganoon, ngayon, hayaan na lang natin. Salamat, kamahalan, ang Demon King. Nakangiting lumapit si Ye Kyun kay Ye Fan, at nag-aalalang nagtanong, Guro, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Marami nang nakarecover si Ye Fan sa oras na ito. Pinilit niyang pinabilis ang kanyang paggaling sa pamamagitan ng pagkawatak-watek ng kanyang espiritual na enerhiya. Walang problema, salamat sa pagkakataong ito, sabi ni Ye Fan. Hindi mahalaga, umalis na tayo.
Walang gaanong masabi, ang dalawang Yufeng ay mabilis na umalis sa Dragon Cave. Nang wala na ang dalawa, lumapit sina Regen at Siegfried sa tabi ni Gerd. Nabawi ni Gerd ang kanyang anyo ng tao, hawak ang isang itim na tela na bag, nag-iisip. His Royal Highness, pinabayaan mo ba talaga ang batang iyon? Siguradong ang batang iyon ay isang nakatagong panganib para sa ating ikalimang kaharian sa hinaharap. Medyo nalungkot si Lei Jin. Alam niya na, sa paglipas ng panahon, kapag talagang pinagbuti ni Ye Fan ang kanyang paglilinang, maaga o huli ay makakamit niya ang layunin. Level ng Demon King. Kapag nangyari iyon, tiyak na masamang balita ang isang emperador level na eskrimador na laban sa Fifth Kingdom. Hindi ko lubos na makita ang lakas ng taong iyon. Ngunit kung pilit niyang gustong panatilihin si Leng Xingchen, hindi ko siya mapipigilan, umiling si Gerd. His Royal Highness Gerd, hindi mo ba sinabi na si Feng Xiaotian lang, isa sa 3 masters, ng clan, ang may kakayahang makipagkompetensya sa 7 demonyong hari? Hindi kaya si Feng Xiao ang asul na dragon? Diyos! Pagtataka ni Siegfried. Dapat nasa Shenlong Palace si Feng Xiaotian, at kung mayroong Emperor-level swordsman sa alyansa ng clan, natatakot ako na malaman ito ng buong eroplano. Hindi mo kailangang mag-sorry. Hindi ko napag-usapan ng tungkol sa kanyang pagpugot ngayon. Kahit nakakalungkot, sapat na. Pambihira talaga ang lakas ng anak na ito. Sa kabutihang palad, ang haring ito ay nagtanim ng sandata ng dragon, kung hindi man. Hindi na sana siya makapagpumilit ng ganoon katagal. Ngunit, gusto niyang lumayo pa, ngunit napakahirap na. Ang kanyang bottleneck ay halata na, natatakot ako na ito ay may kaugnayan sa kanyang pamamaraan ng paglilinang. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na ginagamit niya ay pawang mga taktikang mapanira sa sarili, at karamihan sa kanila ay hinihila lamang ang mga panla upang matulungan sila. Kahit na siya ay sapat na savvy upang masira ang kaharian, ang kanyang paglilinang ay nasa likod pa rin. Bukod dito, kumalat ang unang labanan ngayon. Tiyak na magiging pantirya ng pambabatikos ng publiko ang malamig na bituing ito. Walang isang partido na gustong makakita ng isang emperor-level na eskrimador. Lumaki ng maayos. Makakaasa ka. Ang pinakamalakas na kalaban ay palaging ang taong nakapaligid sa kanya, siya. Maaaring wala doon opportunity, pumunta ka ulit sa Dragon Cave. Si Gerd ay nagbigay ng isang malalim na ngiti, at pagkatapos ay nahulog muli sa pagdududa. Ang mas pinapahalagahan ko ay ang asul na dragon at ang master, sa likod niya. Kung ang lakas ng taong ito ay nasa angka ng Shenlong, dapat ay walang makakalampas dito. Hindi bababa sa 7 kapigatian ang naabot, at hindi imposibleng malampasan ang 8 kapigatian. Si Feng Xiaotian, isa sa 3 kailangang gawin, ay hindi hihigit sa 6 na kapigatian, at maaaring hindi man lang dumating. Ang Asher Dragon 9 Tribulations, pagkatapos ng 3 tribulation, ang bawat tribulation ay natural na mode, ngunit hindi ito isang ordinaryong puwang. Ang ika-8 at ika-9 na kapigatian ay parang mga alamat, hindi maisip. Ang pangunahing punto ay ang paglilinang ng taong ito ay napaka-solid din. Siya ay may mahusay na mga kasanayan sa pagpapakawala ng Heavenly Secret Dragon Crossbow. Siya ay hindi nangangahulugang isang dalisay na henyo sa dugo. Sulit ang 7 sakuna, kung talagang 8 sakuna, tiyak na hindi kakayanin ng haring ito, at maaari lamang humingi ng proteksyon sa sarili. Sa huli, anong uri ng karakter ang makapagpapalakas ng isang Qinglong sa kaharian na ito na handang maging alipin at alipin? Mukhang nagtataka sina Regen at Siegfried. Ang asul na dragon na ito ay talagang makapagpapahayag sa iyo ng napakataas na kapurihan tungkol sa iyo. Alam nila na bilang isang magic dragon, talagang may pagtutol sila sa pamilyang Shenlong, at sa pangkalahatan ay nag-aatubili silang palakihin ang pamilyang Shenlong. Ang pagpayag ni Gerd na sabihin ang mga salitang ito ay nagpapakita na ang Ye Qun ngayon ay talagang napakalakas, kaya't may respeto si Gerd. His Royal Highness, ano ang regalo niya sa iyo? Tanong ni Lei Jin. Tiningnan ni Gerd ang itim na bag na nasa kanyang kamay, tahimik itong iniligpit, at hindi na kinausap ang dalawang lalaki. Kasabay nito, ang Dragon Cave ay malayo. Hindi maiwasan ni Ye Fan na ma-curious at magtanong. Ye, anong magagandang bagay ang inihanda ni Wuya, at kapag nakuha na ito ni Gerd, maaari siyang agad na pumayag na paalisin tayo. Higit pa ba ang halaga nito kaysa sa Ankh? Hindi talaga ito mahalaga, ngunit mas masarap ito kaysa sa Ankh. It's a chicken leg na inihaw lang ng master kaninang umaga, seryosong sagot ni Ye Qun. Si Ye Fan ay natigilan saglit, at halos hindi na muling lumuwa ng dugo. Chicken leg lang. So Gerd was so relieved. As soon as si Ye Fan ay natapos ng magtanong, bigla siyang nagising, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga. Hindi, gusto lang ni Gerd ng mukha, isang hakbang, sa katunayan, hahayaan niya tayong pumunta sa anumang regalo na natatanggap niya, dahil, kaharap ka niya, at wala siyang pakialam. Wakas! Ngumiti si Ye Qun gaya ng dati, ngunit sinabi lang, Guro, dadalhin ka ng matandang lingkod na ito sa isang lugar. Kabanata 2765 Hindi kaya ni Leng Xingchen. Bakit, gusto akong makita ni Ye Wuya? Oo, ngunit ang master ay medyo malayo mula dito. Curious na tanong ni Ye Fan, pumunta ka dito mag-isa ngayon. Eksakto, muntik na akong magkamali ngayon.
Young Master, napakalakas ng loob mong makipag-away sa King of Greed. Mukhang medyo nagulat si Ye Kyun. Ngumiti at umiling. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit mayroon siyang ilang pag-aalala sa kanyang puso. Mukhang wala talagang ganap na kontrol si Ye Wuya sa lahat. Sa pagkakataong ito, kung pipiliin niyang direktang kunin ang angk at tahimik na umalis, walang panganib. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang dahilan, pumasok siya upang siyasatin ang katotohanan ng hari ng kasakiman bago siya makatagpo ng isang krisis. Naaalala ko noong siya ay nasa lupa, sinabi ng hari ng Doom na siya ay isang anomalya, at ang kanyang kapalaran ay hindi lubos na makalkula. Ewan ko ba, sa harap ni Ye Wuya, meron pa ba siyang maanumalyang katangian? Eto na, nang hilingin sa kanya ni Su Qingzhou na pumunta sa Dragon Cave, tiyak na hindi niya ito hahayaang mamatay. Sa pagkakataong ito, ang karamihan sa panganib ay dahil sa aking pansamantalang intensyon, at naranasan ko ito. Talaga, kung hindi lang dahil sa Heavenly Secret Dragon Crossbow mo ngayon, ibinaba ko na talaga ang tawag. Sa sitwasyon ngayon, bukod sa paggamit ng Heavenly Secret Dragon Crossbow, walang paraan para pigilan ito sa tamang panahon. Late na ako, muntik ko nang maantala ang mahalagang kaganapan, patawarin mo sana ako, magalang na niyuko ni Ye Kyun ang kanyang ulo. Iniligtas mo ako, paano kita masisisi? Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Huminto si Ye Kyun sa sandaling ito at nagsabi, Guro, maghintay sandali. Nagtataka si Ye Fan, at naramdaman niyang may malakas na alon ng mga batas sa paligid niya. Ang kalawakan ay mabilis na bumabaluktot ng marahas. Dapat mong malaman na ito ang kapangyarihan ng espasyo sa eroplano ng Taishi, at ito ay ganap na naiiba sa Teso at Taiji. Hanggang ngayon, inilapat ni Ye Fan ang kanyang buong lakas, at mahirap magkaroon ng malaking epekto sa espasyo ng eroplano ng Taishi. Si Ye Kyun ay gumuhit ng bilog sa harap ng walang laman gamit ang isang kamay. Isang misteryosong asul na anino ng dragon ang nagtagal, at isang kakaibang gate ng kalawakan ang direktang lumitaw. Dragon Shadow na nagwawasak sa langit. Nakaligtas ka ba talaga sa 7 kalamidad? Naramdaman ni Ye Fan ang kapangyarihan ng napakalakas na espasyong ito, at hindi niya maiwasang mag-goosebumps ang buong katawan niya. 7 kalamidad ng mga asul na dragon, isang kasanayang magagamit lamang. Binasag ng Dragon Shadow ang Void, direktang binabasag ang Void, sinisira ang kalaban, o nagbukas ng Space Channel. Ang pagbubukas ng Space Portal sa Taishi Plane, anong uri ng mahiwagang kasanayan ang nasa gitna, at kung gaano karaming advanced cultivation ang kailangan, Ye Fan ay talagang hindi maisip. Guro, pakiusap, mahaba ang distansya, at natatakot akong huli na para lumipad. Gumawa ng kilos si Ye Kyun. Hindi katakataka na si Gerd ay labis na natatakot sa iyo, ang matanda ay nagtatago ng malalim, na pabuntong hininga si Ye Fan. Seryoso si Young Master, hindi nagawa ng ikalimang hari ng demonyo ang lahat, ngayon lang ayaw niyang makipag-away sa matandang alipin, at hindi na kailangang makipagsapalaran. Ang matandang alipin ay tiyak na kukunin ang batang Panginoon, kung gusto mo talagang magsumikap, ang kahihinatnan ay hindi mahuhulaan, ang hari ng demonyo hindi ito nangyari ng magdamag. Mahinhin ka, pinitik ni Ye Fan ang kanyang dila, at natural niyang alam na hindi ginawa ni Gerd ang kanyang makakaya ngayon. Walang gaanong kalokohan, nakatingin sa pinto ng sirang kalangitan, pumasok si Ye Fan. Kung magiging delikado bang pumasok, hindi inisip ni Ye Fan ang tungkol dito. Dahil sa lakas ni Ye Kyun, wala siyang pagpipilian sa harap niya. Sa Dragon Cave World, matapos mawala ang mga figure ng dalawa, agad na nagsara ang pinto sa sirang kalangitan. Sumipol ang hangin sa bundok, at ang Dragon Cave sa di kalayuan ay isang tahimik na lugar. Matapos makapasok si Siegfried sa kanyang grotto, naglabas siya ng isang messenger at nakipag-ugnayan kay Fafner sa ibang mundo. Ate, wala na si Leng Xingchen, hindi madali ang mga bagay ngayon. Matapos tapusin ang lahat ng mga detalye, si Fafner doon ay nagpakawala ng mapaglarong tawa. Kawili-wili, sinabi ng kataas-taasang Demon King, na ang Qinglong ay hindi bababa sa 7 nakawan. Dapat totoo, ngunit kahit 6 na pagnanakaw, sa katunayan, sapat na ito para maalis si Leng Xingchen. Leng Xingchen. Sino ang taong iyon? Ye Kyun. Mukhang walang apelyidong Ye ang mga asul na dragon na iyon ng pamilyang Shenlang. Sinasabing si Feng Xiaotian ay isang napakakakaibang tao, at hindi dapat ito ang pseudonym ni Feng Xiaotian. Ang taong iyon ay dapat tawaging Feng Xiaotian. Tama si Ye Kyun. Hindi kaya sa labas ng alyansa ng angkan, bumalik ang ilang matatandang lalaki na naglakbay ng mahabang panahon. Ang pamilyang Shenlang ay may mahabang kasaysayan, at hindi nakakagulat na mayroong ilang mga reclusive powerhouses. Sayang. Medyo malambing pa ang batang ito, ngunit talagang hindi siya takot sa kamatayan. Sa lakas na ito, naglakas loob siyang labanan ng Diablo. Sa totoo lang, hindi madaling hayaan ang kanyang kamahalan Gerd na ipagtanggol ng walang pag-aalinlangan. Sa ilang sandali, ang kanyang kataas-taasang Demon King ay hindi makalaban. Hindi sapat, hindi lang lumaban si Gerd, ngunit hindi siya lumaban ng husto, ibig sabihin, pakiramdam niya ay kaya niyang tiisin ito, at sadyang ginagamit niya ang kapangyarihang panlaban ni Leng Xingchen. Mukhang nag-aalala pa rin sa akin ang mapanlinlang na matandang dragon na ito.
Sa huling minuto, tumanggi silang magpakita ng anumang malalaking depekto. Ate, bakit hindi mo, kalimutan mo na, may oras pa tayo, hindi na kailangang makipagsapalaran, nakasimangot si Siegfried. Sa tingin mo ilang oras na lang ang natitira mo. Inutusan ako ni Gerd na labanan ang mga mundong iyon na pinakamahirap sakupin ng Seventh Kingdom. Kapag ang Seventh Kingdom ay nadala sa isang dead end, maging ito man ay si Asmodeus mismo o ang Abyss Witch. Ako, ang unang estratehikong antas ng demonyong general ng Fifth Kingdom, ang kanilang magiging unang target ng focus. Inilalayo ako ni Gerd, hindi ako pinapabalik sa Dragon Cave, at pinananatili ka sa tabi niya. Think what, hindi ba obvious? Nais niya akong gamitin muli, ay latag ang ikapitong kaharian para dito, at pilitin ako sa isang patay na dulo. Waste Leng Xingchen, handa na akong bumalik sa Dragon Cave para kumpletuhin ang lore, napakasama ng taong ito. Kung alam ko ito, dapat ay sinubukan ko ang higit pang mga trick para sa kanya sa Greenwich, at masyadong maaga para aminin ang pagkatalo. Inis na sabi ni Fafner. Ate, sa pagkakataong ito, maaaring pinaghihinalaan ako ni Gerd, ngunit sa totoo lang ay may mga paalala akong tahimik na binigay kay Leng Xingchen. Mukhang solemn na si Siegfried. Huwag kang matakot, wala itong tiwala sa ating mga kapatid, ngunit ngayon ay kapakipakinabang pa rin ako dito. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Mukhang hindi magaling si Leng Xingchen, sabi ni Siegfried. Hindi magaling si Leng Xingchen, pero parang may eksperto sa likod niya. Kung may pagkakataon, gusto ko talaga siyang makilala, napabuntong hininga si Fafner. Sa loob ng grotto, nakabawi siya. Tahimik. Sa oras na ito, isang malayong mundo. Gamulong burol, luntiang kagubatan, at iba't ibang uri ng espiritual na mga bulaklak at halamang gamot. Ang ilang mga bahay na gawa sa kahoy, hindi hihigit o mas kaunti, ay tuldok-tuldok lamang sa gilid ng batis na parang jade belt. Nagbuo ito ng picture scroll ng paraiso. Si Yefan at Yekyun ay lumabas sa sirang pinto. Habang nag-iisip si Yefan kung nasaan ito, isang lalaki ang lumabas sa isang kahoy na bahay. Siya ay may hawak na malaking ang mabangong luto ng karne ng kaldero, inaamoy ito habang naglalakad, mukhang nasisiyahan. Halika na. Kakagawa pa lang ng ship scorpion, umupo ka at kumain. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natural na si Yewuya. Siya ay nakasuot ng dati, pero may nakasabit na puting tuwalya sa balikat niya, at mukha siyang taga-kusina. Tama si Yefan. Hindi nakakagulat ang ugali ng matandang foodie na ito. Sa eroplano ng Taishi, may mga tupa at alakdan pa rin. Casual na umupo si Yefan sa stone table sa tabi niya. Wala bang tupa? Nataman ko ang isang puting Z at pinalitan ito. Bagamat ang amoy ng karne ng tupa ay medyo mas mababa, mayroon pa rin itong kakaibang aroma, sabi ni Yewuya na nakangiti. Hindi napigilan ni Yefan ang pagkibot sa gilid ng kanyang bibig, at bamulong sa kanyang puso, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Bai Zeshe kapag narinig niya ito. Kabanata 2766 Hindi magiging hari si Wang Zi. Hayaan ang iyong asawa at mga anak na lumabas, gumawa ng sapat na mga bahagi, at magsaya tayong magkasama. Yumuko si Yewuya sa singsing sa kamay ni Yefan. Si Yefan ay walang magawa. Oo naman, alam ng matandang foodie na ito ang sikreto ng Space Ring. Kung pag-uusapan, marami pa lang ang narinig ng mga babae tungkol kay Yewuya, at hindi pa talaga nakikipag-usap sa isa't isa. Ang mga babae ay talagang nagpigil ng mahabang panahon, at nagmamadali silang lumabas ngayon, hindi para alagaan si Yewuya, kundi para maglunsad ng pag-atake kay Yefan. Gago ka ba? Hindi ba pwedeng kunin mo na lang ang angk at umalis ka na? Bakit ka nakipagsapalaran? Tulala ka ba? Nagsimulang magmura muli si Chu Yunyao pagkatapos ng mahabang pagkawala. Tama, natakot ako ngayon lang. Kung hindi dumating ang matandang ito sa tamang oras, ano ang gagawin mo, Kuya Yefan? Ngumisi si Shilanyo. Nahihiyang ngumiti si Yefan, sinabi ni Qingzhou na hayaan akong pumunta sa Dragon Cave. Akala ko walang panganib. Mukhang ako mismo ang naghusga sa problema. Hiniling ko sa iyo na kunin ang angk. Kung nakuha mo ito, maaari kang pumunta at tiktikan ang sikreto ng Diablo, ngunit hindi ko hiniling na gawin mo ito. Malamig ang mga mata ni Su Qingzhou, nasa ring siya ngayon, sa sobrang sabik na halos lumundag ang kanyang puso. Kailan kaya sila mapapaga ng loob ng lalaking ito? Pinunasan ni Yewuya ang kanyang mga kamay gamit ang isang tuwalya at tinanong si Yekyun sa tabi niya ng nakangiti. Akyun, napakadelikado ngayon. Yumuko si Yekyun ng may paggalang, Guro, nahihiya ako, muntik na akong makaligtaan. Ayos lang, ang batang ito ay magaspang at mataba, at hindi siya mamamatay sandali. Matapos panasan ni Yewuya ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang batiin ang lahat para maupo. Tara, huwag kang tumayo, kumain ka habang mainit pa. Siya ay napaka-casual, at ang mga kababaihan ay natural na hindi maglakas loob na pabayaan ang martial god na ito. Bagamat hindi maramdaman ni Yewuya ang hininga ng isang malakas na lalaki, magalang pa rin niya itong binati. Nakita ko ang Diyos ng digmaan. Salamat Wusen ngayon sa pagligtas sa aming asawa. Walang pakialam na ikanaway ni Yewuya ang kanyang mga kamay, umupo, maupo.
Huwag kang magpigil, wala akong masyadong patakaran dito. Tito, ano ba ito, napakabango. Ang palayok na, by the Scorpion, ay interesado at naglalaway. Tuan Chuan, ito ang iyong lolo sa tuhod. Nagmamadaling hiniling ni Su Qingzhou sa kanyang anak na magbago ang isip. Lolo. Kumurap-kurap si Tuan Chuan na parang hindi niya alam kung ano ang kanyang seniority. Haha, di bale. Anyway, hindi lolo ang tingin sa akin ng batang ito. Kahit ano pwede mo akong tawagin. Little girl, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ito ay isang magandang bagay. Gumagamit ako ng 7 uri ng espiritong hayop at 2 uri ng halimaw. Ang mga buto ng isang uri ng mythical beast, na pinakuluan sa isang sabaw. Pagkatapos idagdag ang mga buto at karne ng Bai Zi, ito ay pinakuluan ng 63 uri ng pampalasa na nakolekta mula sa iba't ibang pansit. Bago matapos magsalita si Ye Wuya, hindi na napigilan ng ikot, inabot niya at pumulot ng kapirasong laman at dugo, at nagsimulang kumagat. Ang sarap! Malabong sabi ni Tuan Chuan. Haha, hindi ba? Masayang tinapik ni Ye Wuya ang ulo ni Tuan Chuan, at sinabi kay Su Qingzhou, ang batang ito ay talagang magaling magturo, talagang matino. Walang pag-aatubili nang umiti si Su Qingzhou, tinitingnan ang kanyang anak na babae na kumakain lamang, nakaramdam siya ng kaunting hindi makapagsalita sa kanyang puso. It turns out, in the eyes of the God of War, basta makakain, matino ka. Bakit hindi mo ako hinintay na magsimulang kumain? Isang maliit na figure sa isang pulang damit ang tumakbo palabas ng kahoy na bahay, na may hawak na isang malaking basket ng iba't ibang mga espiritual na damo at gulay sa kanyang mga kamay. Ninuno Xiao Ru. Mabilis na bumangon sina Xiao Ziner at Du Yuner at Ma Sunerang sumaludo. Nagkatinginan sina Feng Qinglan at Xiao Weisho nang may pagkadismaya. Nakikita nila na ang dalawang makapangyarihang karakter na ito ng Shenlang at Phoenix. Ngunit, ito ay talagang dalawang magagandang bulaklak. Ikaw ba? Nagkita ulit tayo, good boy, medyo tumangkad ka yata. Humajijek si Xiao Ru. Hindi sila bata, paano sila tumangkad? Hindi napigilan ni Ye Fan na imulat ang kanyang mga mata, itong luwali na ito ay talagang nabuhay kay Ye Wuya. Little Ye Fan, narinig ko na nakipag-away ka sa Demon King. Makapangyarihan ba ang Demon King na iyon? Tanong ni Xiao Ru. Bakit, gusto mo ring lumaban? Hindi, gusto ko magluto ngayon. Inilagay ni Xiao Ru ang mga gulay sa mesa at buong pagmamalaking sinabi, itong palayok ng tupa at mga alakdan, ngunit ginamit ko ang apoy ng Phoenix upang lutuin sila. Oo, kontrolado ba ang init? Mabilis na lumapit si Ye Fan at tinitigan itong mabuti. Hihi, sa tingin mo ba ang galing ng ninunong ito sa pagluluto? Napangiti si Xiao Ru nang may pagmamalaki. Hindi ko alam ang husay mo sa pagluluto, pero gustong-gusto ko ang kalderong ito. Pwede ka bang magluto ng hot pot kasama si Feng Yan? Sa likod mo, si Xiao Ru ay gumawa ng mukha sa galit na paraan. Nang makita ang nakakatawang ekspresyon ni Xiao Ru, lahat ay hindi napigil ang matawa. Kahit na ang lahat ng ito ay tila medyo maulap, ngunit sa wakas ay ligtas at maayos, ang lahat ay nakaka-relax, nakaupo sa kaakit-akit na mundong ito, kumakain at nakikipag-chat. Natural na maraming tanong sa puso ng bawat isa, at gusto nilang tanungin si Ye Wuya. Gayunpaman, ang atensyon ni Ye Wuya ay tila nakatuon sa pagkain, at sa halip ay nakipag-chat siya kay Tuan Chuan. Nang maglaon, nag-apply si Tuan Chuan at gustong tumawag ng ilang maliliit na hayop upang kumain. Sumang-ayon kaagad si Ye Wuya. Natikman din ng Tang Yuan, Fat Tiger, Xiaozi, Momo, at Snake ang puting karne na ito. Sa sorpresa ni Ye Fan, ang maliliit na lalaki na ito, na karaniwang hindi nag-aalala sa mga tao, ay talagang napakatapat at kumikilos na parang mabubuting sanggol. Xiao Jin, hindi katulad mo, bakit hindi ka matako ngayon? Sinulyapan ni Ye Fan ang sakam na ahas, at pagkatapos kumain ng isang piraso ng karne, naghintay siya sa tamang paraan, hindi ng ahas na magsalita. Ibinaba ni Xiao Jin ang kanyang ulo, Master, natatakot akong kainin ako ng iyong lolo. Hindi mo nakita na napakagaling ng sloth bear ngayon, ito ay isang master na hindi maaaring mamatay. Nang isipin ito ni Ye Fan, totoo ito. Si Tang Yuan, isang mahilig sa pagkain na hindi maaaring mamatay, ay natakot pa kay Ye Wuya at kumilos bilang tagasunod ng mga patakaran. Matandang mahilig sa pagkain, si Ye Kyun ay may lakas ng 8 Tribulations Asher Dragon, hindi ba dapat isa kang Shenlang? Casual na tanong ni Ye Fan. Baka hindi ko nabanggit sa iyo, hindi ko nagising ang dugo ng dragon. Sumulyap si Ye Wuya at sinabi. Totoo o hindi, kung gayon paano mo nalaman na ako ay nasa Dragon Cave? Gusto ko lang makita kung ano ang ginagawa mo, nagkataon lang, sabi ni Ye Wuya. Hindi ba masyado akong nabitin sa oras na ito? Kung hindi mo nakita, patay na ako. Huminto si Ye Wuya gamit ang kanyang chopstick, pagkatapos ay tumingin kay Su Qingzhou, na nakangiti, ngunit hindi sumagot. Nang makitang hindi sumagot ang matandang foodie, hindi pinagtawanan ni Ye Fan ang kanyang sarili. Halos kumain na siya at dali-daling nilabas ang angk. Old foodie, alam mo ang lahat, kaya dapat alam mo ang tubig ng buhay, tama ba? Totoo ba ang bagay na ito? Tulungan mo akong makilala ito. Inabot ni Ye Fan ang bote. Ayaw niyang kainin si Tuan Chuan ng peking pagkain, magulo kung may nangyaring masama.
Huwag mong tingnan, totoo ito, sabi ni Yewuya nang hindi tumitingin. Bakit? Sumimangot si Yefan. Bahagyang tumawa si Yewuya, anak, alam mo ba kung bakit ang Demon King ang Demon King? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Bakit siya makapangyarihan? Bukod pa sa makapangyarihang mga batas sa eroplano, paglilinang, at kapangyarihan ng paniniwala. Kung gayon bakit? Hayaan ang isang buong kaharian na maniwala dito. Natahimik si Yefan, at nag-isip din ang mga babae. Ang mga hari ng demonyo ay namumukod tangi din sa mga makapangyarihang eroplano. Bagamat mayroon silang sariling mga personalidad, ngunit, mga linya. Sa mga digmaan sa pagitan ng mga demonyong hari, gumagamit sila ng pagsasabuatan at mga panlilinlang, ngunit hindi sila makakasama sa ganitong uri ng bagay. Sadyang lokohin ka. Para sa mga walang kwentang bagay, sadyang manlinlang, sa paglipas ng panahon, natural na nawawala ng prestihiyo, at ang hari ay hindi magiging hari. Kung sabihin, sa loob ng buto, ang Diablo ay gusto ng mukha, pabayaan ang isang maliit na lagok ng tubig, ito ay isang malaking balde, at hindi magsisinungaling sa iyo para sa ganoong bagay. Kabanata 2767 ang pamamaraan sa likod. Nag-isip sandali si Yefan at kinailangan niyang tumango bilang pagsang-ayon. Ang pinakamagandang halimbawa ay talagang niloko siya ni Gerd na pumasok sa treasure trove. Gayunpaman, walang nararamdamang sama ng loob si Yefan sa kanyang puso, dahil may dahilan ng kabilang partido para harapin siya. Ito ay isang balanse sa pagitan ng pagsasabuatan at pagsasabuatan, si Gerd ay may masamang panig, ngunit hindi masyadong marami. Sa katunayan, lumabas si Yefan sa treasure room, huwag mo itong ipadala sa pinto, kunin ang angk ng direkta, at hindi siya hahabulin ni Gerd. Kung gayon, makatitiyak ako, Xiao Yaoyao, hintayin mo at ni Wan Qing kung paano gamitin ang tubig na ito para kay Tuan Chun. Inabot lang ni Yefan ang bote kay Chu Yunyao, ngunit ang mga salita ni Yewuya ay naging dahilan upang bumagsak ang kapaligiran sa lamig. Ang bagay na ito ay maaaring magpahirap sa batang ito, ngunit imposibleng hayaan siyang lumaki ng maayos. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Ang tubig ng buhay ay maaaring pagalingin ang lahat, ngunit ang problema ng iyong anak na babae ay hindi isang sakit, hindi isang pinsala, ito ay isang hitsura lamang, uminom si Yewuya ng herbal tea. Lahat ay tumingin kay Tuan Chun na may komplikadong mga mata. Bagamat hindi nila lubos na naiintindihan, malamang naiintindihan nila ang tinutukoy ni Yewuya. Tuan Chun, wala ba ito sa teorya? Ito ay isang hindi nakikitang puwersa, para mawala siya. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang tanong ni Ling Yue, matanda, ang dami mong alam, dapat may paraan para gamutin si Tuan Chun, tama ba? May paraan, kung malakas ang 9 Tribulations Azure Dragon, dapat itong ganap na gumaling sa kanya, sabi ni Yewuya. Ika-9 na Order Azure Dragon. Bulalas ng lahat, ito ay talagang isang kaharian na nagpaparamdam sa kanila ng napakalayo. Huminga ng malalim si Yefan. Dati, nalaman niya ang tungkol sa Azure Dragon Tribulation mula kay Teng Jiuxiao. Gayunpaman, wala siyang masyadong alam tungkol sa ika-8 at ika-9 na kalamidad, pati na rin ang kanilang mga partikular na kakayahan. Ang unang 7 kapigatian lang ang alam ko. Dahil magagamit ni Ye Kyun ang Dragon Shadow para basagin ang kalangitan, dapat ay nalampasan niya ang ika-7 kapigatian na Celestial Phenomenon, at nakontrol ang kalawakan, kaya ano ang susunod na 2 kapigatian at kakayahan? Tanong ni Yefan. Hindi ko pa nagising ang dugo ng dragon, hayaan mong si Akyun ang magsabi sa iyo. Iminuwestro ni Yewuya ang kanyang mga mata. Magalang na tumanggo si Ye Kyun at nakangiting sinabi, ang ika-8 pagnanakaw sa Qinglong ay samsara. Pagkatapos ng kapigatian ng muling pagkakatawang tao, hindi ka maaaring pumasok sa samsara at kontrolin ang kapangyarihan ng oras. Ang kaluluwa ng dragon ay walang kamatayan, at ang katawan ay maaaring masira ng higit, ibig sabihin, imposible ito ay talagang pinapatay. Imposibleng sirain ang asul na dragon para sa ika-8 pagnanakaw. Sa karamihan, ang kaluluwa ng dragon ay maaari lamang makulong. Ang ika-9 na pagnanakaw ay ang paglikha ng mundo. Ang mga kaluluwa ng dragon ay hindi masisira at independyente sa lahat ng bagay. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng paglikha. Maaari itong lumikha ng mga buhay na nilalang sa isang tunay na kahulugan. Ang hindi pa umabot sa ika-9 na pagnanakaw ang kontrabida, kaya hindi malinaw. Anong uri ng kaharian ito? Ako. Lakas ng loob na hulaan, ang ibig sabihin ng Master ay ang paggamit ng kapangyarihan ng paglikha ng 9 Tribulations Azure Dragon para muling hubugin ang katawan para kay Miss Tuan Chun. Ang paglikha ay katumbas ng isang ganap na bagong buhay, at hindi na ito pinipigilan ng ibang mga batas. Nagulat si Yefan at ang mga babae, bagamat alam nila na ang power point ng Shenlang bloodline ay huli na, at sa likod, mas lalong pervert, ngunit ito ay masyadong pervert. Hindi na ito laban sa langit, ngunit tinusok sa kalangitan. Ang 9 Tribulations Azure Dragon ay maaaring ang Diyos ng paglikha, kaya ano nga ba ang dragon? Bulong ni Shilanyo. Haha, ano ba ang dragon, gusto ko rin malaman. Tumawa ng mahina si Yewuya, na may kaunting pananabik sa kanyang mga mata.
Ang pahayag ni Ye Kyun ay aminin na siya ay nagkaroon na ng 8 kalamidad, kaya dapat na mas mahusay ka kaysa kay Ye Kyun, ikaw na matandang pagkain, tama ba? Talagang hindi mo nagising ang iyong kadugo. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at nagtanong ng may kainahinala. Mabahong bata, ilang beses ka bang naniniwala dito? Kinuha ni Ye Wuya ang isang piraso ng buto at kinain ito ng malakas. Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin kay Ye Kyun. Ye Kyun, kailan mo malalagpasan ang 9 na kapigatian? Young Master, nagbibiro ka, paano malalaman ng kontrabida ang ganoong bagay? Bagamat sinasabing ang 3 kapigatian ay isang hadlang. Ngunit ang unang 3 kapigatian ng Qinglong ay medyo madali. Ito ay lubhang mapanganib at mapanganib. Sa pagkakaalam ko, mahigit 70% ng mga Qinglong ang namamatay sa 3 kapighatyang ito. Kung tungkol sa simula ng ikapitong nakawan, ito ay hindi na makakamit at hindi makakamit sa pamamagitan ng paglilinang. Ngayon, ang maswerte ang kontrabida. Nang makilala niya ang Panginoon, siya ay nasa 8 kapigatian lamang, at hindi siya namatay. Sa ngayon, lumipas na ito sa hindi kilalang bilang ng mga kapanahunan. Maaaring hindi kailanman posible na makaligtas sa 9 na kapigatian, na normal din. Prangka na sabi ni Ye Kyun na may bakas ng alaala sa kanyang mga mata. Napalunok si Ye Fan at ang iba pa at narinig iyon. Sa katunayan, kung iisipin mo itong mabuti, ayon sa kapangyarihang kontrolado ng Qinglong, ang espasyo, oras, at paglikha ay talagang malalaking pagpapabuti sa bawat antas. Lahat ng ito ay qualitative change. Ito ay hindi maiiwasang gumawa ng bawat kalamidad, magkakaroon ng mas malaki at mas malaking agwat. Posibleng, pagdaragdag ng unang 6 na kalpa, walang random na kalpa sa huling 3 kalpa, na mapanganib at mahirap. At sa pakikinig sa kahulugan ni Ye Kyun, tinulungan din siya ni Ye Wuya noong siya ay nagkaroon ng 8 kapigatian. Ito ba ang dahilan kung bakit sumuko si Ye Kyun at sinundan si Ye Wuya? Kaya, ano ang lakas ni Ye Wuya? Ang mga miyembro ng Shenlong clan na maaaring mag-cultivate sa Qinglong ay ang mga bihirang nangungunang henyo sa eroplano. Tila kahit kakaunti ang mga taong tulad nito, kakaunti ang mga tao na maaaring umabot ng higit sa 7 kapigatian, sabi ni Feng Qinglan na may damdamin. Hindi ba, napakakaunti pa rin ang mga Qinglong, kung hindi, paanong hindi matatalo si Ye Shuangguang sa Teisu sa daan-daang libong taon? Sabi ni Xiao Waisu. Lolo Wuzhen, sino kayo ni Akyun, hindi ba't ipinanganak din kayo sa mundo? Bakit parang nabuhay kayo ng matagal? Hindi napigilan ni Shi Lanyo na magtanong. Huminga ang lahat at tumingin kay Ye Wuya na kinakabahan. Ang tanong na ito ay natural na pinakamalaking pagdududa ng lahat, ngunit hindi sila nang ahas na buksan ito ng madali. Lumunok si Ye Wuya sa isang piraso ng karne at sinabing may casual ng ngiti, ang ilang mga bagay, kapag nakilala mo ang mga ito, natural mong malalaman. Kung hindi pa oras, ito ay isang ulap lamang. Hoy! Bakit hindi mo ito kinakain? Huwag mo na itong pag-usapan. Kainin ang mga nakakainip na bagay. Habang mainit ang mga ito. Tama, pinag-uusapan mo yan, kung bored ka, hindi masarap kumain. Little Zinner, Little Yuner, subukan ang craftsmanship ng ating mga ninuno. Si Xiaoruo ay nagsilbi sa babaeng Phoenix sister na may mga gulay. Hoy, may batang Phoenix, dapat kumain ka rin ng marami. Binigyan pa ni Xiaoruo si Xiao Waiso. Maraming salamat. Ancestor, kakaiba ang ekspresyon ni Xiao Waiso, kung tutuusin, itong maliit na luwali na nasa harap niya ay talagang hindi mukhang isang matandang senior. Pagkatapos kumain ng masasarap na pagkain, tinapik ni Ye Fan ang kanyang tiyan, pakiramdam na siya ay buhay. Ano ang susunod mong gagawin? Malumanay na tanong ni Ye Wuya habang gumagawa ng tsaa. Dahil ang Qinglong 9 Tribulations ay makakapagpagaling kay Tuan Chuan, syempre kailangan kong magsanay ng gusto, ngunit ang pamamaraan sa likod. Nakangiting tumingin si Ye Fan kay Ye Kyun. Kabanata 2768 Titan. Guro, ang banal na dragon ay may 9 na pagbabago, at ang pamamaraan ay umabot lamang sa ika-8 pagnanakaw ng Qinglong. Pagkatapos, ang ika-9 na pagnanakaw, walang paraan, nasa iyo ang lahat. Ngunit sasabihin ng matandang alipin sa batang Panginoon ang kanyang nalalaman, sabi ni Ye Kyun. Ang ganitong bagay, pwede kang pumunta sa clan at ikaw mismo ang magsuri. Kung gaano kalayo ang kasalukuyang paglilinang ng bloodline ng iyong anak, malamang na medyo malayo ito sa 9 Tribulations Asher Dragon. Bukod dito, may iba ka pa bang ideya? Tanong ni Ye Wuya Wen na may amoy ng tsaa. Bagaman ang angk na ito ay hindi mapapagaling, maaari nitong maibsan ang kalagayan ni Tuan Chuan. Gusto kong gawin hanggat maaari, sabi ni Ye Fan. Sa tagsibol na iyon, ang mga Titan ay nagbabantay ng mabuti, at ang halaga ay maliit. Pagkatapos ay pumunta sa Titan God's Domain, at laging humanap ng paraan. Humigop ng tsaa si Ye Wuya at mapaglarong tumingin kay Ye Fan. Hindi maliit ang tono, kahit na ang Demon King ay hindi kayang talunin, ngunit maglakas loob na pukawin ng mga Titans. Kahit na ang pinakamahina na mga Titans sa iyong antas ay hindi matatakot sa iyo. Kung maglakas loob kang humingi ng tubig ng direkta, hindi ka iligtas ni Akyun. Umiling si Ye Wuya. Ganyan ba talaga kalakas si Titan? Sumimangot si Ye Fan.
Ito ay makapangyarihan, syempre ito ay makapangyarihan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay iba sa mga ordinaryong, sabi ni Yehuya na may misteryosong ngiti. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yefan. Anak, paano mo tingnan ang lugar kung saan ako nakatira? Biglang tanong ni Yehuya. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang paksang ito ay naging masyadong mabilis, huwag na nating pag-usapan ito. Hindi talaga binigyang pansin ni Yefan kung ano talaga ang lugar na ito. Matapos tanggayin ang espiritual na kahulugan, natagpuan ko na ang lugar na ito ay walang hangganan, mayroong isang malaking bilang ng mga halimaw at espiritong hayop, ngunit walang ibang nabubuhay. Hindi napigilan ni Yefan na lumipad sa hangin. Kung titingnan sa malayo, libu-libong milya lamang ng mga bundok at ilog, malawak na kapatagan, at magagandang tanawin ang kanyang nakikita. Old foodie, ano ba itong lugar na ito? Hindi lang naman talaga ang iilan sa inyo di ba? Tanong ni Yefan pagkatapos mahulog. Kung nasaan tayo ngayon ay ang ulo ng isang titan. Maririnig ang patak ng karayom sa pinangyarihan. Ano? Makalipas ang mahigit 10 segundo, naghiyawan ang lahat. Ang mga bundok at ilog na nakikita mo, ang iba't ibang anyong lupa, ay pawang bahagi ng ulo ng titan. Hibla ng buhok ay maaaring isang bundok, ang ilog ay ang depresyon, ang mga mata, butas ng ilong, at iba pa, ay maaaring isang lawa at karagatan. Itong titan, matagal nang patay kaya naging sari-saring anyong lupa. Ang posisyon natin ay dapat ang noo ng titan na ito. Nagsisi si Yehuya, ang titan ay isang lahi, napakahirap magkaroon ng mga anak, at ang bilang ng mga bata ay napakahirap. Paunti-unti. Oo, ang patay na titan na ito ay talagang katamtaman ng laki. Ang mga titan na nagbabantay sa libingan ng mga Diyos ay mas malaki kaysa dito. Kung hindi dahil sa pag-alam na hindi kailangang magsinungaling ni Yehuya, tiyak na iisipin ni Yefan na nagyayabang ang taong ito. Naiintindihan niya kung bakit hindi na matatakot sa kanya ang pinakamahinang titan. Dahil napakalaki ng titan. Malaki ang katawan at parang medyo walang lasa. Gayunpaman, kung ito ay napakalaki na ito ay isang mundo, ito ay hindi isang konsepto sa lahat. Sa harap ni Titan, maaaring mapagod si Yefan at maaari lamang siyang maghiwa ng isang maliit na piraso ng balat. Kahit si Titan ay maaaring hindi alam na siya ay nasugatan. Kung pupunta ka sa Titan God's Domain, hindi mo alam kung nasaan ang Titan, o kahit paano siya namatay. Sa tingin mo ay ayaw pumunta ng mga powerhouse ng Taishi Plain. Tingnan mo ang libingan ng Diyos. Hindi mo ba gustong sakupin ang fountain na iyon? Iyon ang orihinal na Diyos ng eroplanong Taishi, napakalakas na pag-iral, at may hindi mabilang na mga kayamanan na naiwan kapag siya ay namatay. Na may mas mababa sa 1,000 mga numero, ang mga Titans ay sumasakop sa pinakamahiwagang sinaunang libingan ng buong eroplano ng Taishi. Ano sa tingin mo sila? Iyong mga Platinum Protoss, Angels, Light Elves, at iba pa. Ay nagpipilit na ituring si Titan bilang isang miyembro ng kanilang Protoss, nagdidikit lang ng ginto sa kanilang mga mukha. Sa mga taon na naranasan ng Titan, ang Protoss ay nagbago ng ilang beses. Sa mga tuntunin ng kasaysayan, ang angkan ay medyo malapit sa Titan. Sa Titan God Realm, bukod sa mga nangungunang mythical beast tulad ni Shenlong, Suzaku, Xuanming at Baiho, ang mga Titan ay hindi magbibigay ng anumang mukha sa anumang lahi. Dahil sa mga mata ng mga Titan, ang mga nangungunang lahi ng mga banal na hayop ay ang maaaring maging pantay sa kanila. Yung mga Protoss na demonyo at mga katulad sa likod ay dumadaan lang. Ang mga demonyo at Protoss ay hindi nang ahas na bumuo ng mga teleportation formation malapit sa Titan God's Domain. Ito ay malinaw, at hindi sila nang ahas na pukawin sila. Gusto lang nilang magligtas ng mukha, kaya ayaw daw nilang magkaroon ng conflict sa Titans. Umaasa lang sa kanila, paano magkakaroon ng conflict. Kaya, pagpunta sa Titan God's Domain para kunin ang Ankh, masyado akong nag-iisip. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila. Kung mayroon kang lakas ng akyun at maghanda ng ilang magagandang bagay, maaari mong subukan ito at sundin ang Titan na gumawa ng deal. Ang 8 kapahamakan ng asul na dragon, kasama ang mahusay na katugmang antas ng paglilinang, ay maihahambing sa mga Titan na nagbabantay sa tagsibol, at sila ay magbibigay din ng mukha, sabi ni Yehuya. Natahimik ang lahat, upang maabot ang lakas ni Yekyun, sa pangkalahatan, ito ang pinakamataas na pag-iral sa mga hari ng demonyo. Hindi man lang manalo si Yefan laban kay Gerd ngayon, at masyadong malaki ang agwat. Hindi talaga madaling pakisamahan ang Taishi Plain. Buti na lang at low-key ako. Ngumiti ng mapait si Yefan. Sa tingin mo ba, kapag pinalitan mo ang pangalan mo, hindi ka makikilala ng mga tao? Ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay malamang na mas mababa kaysa sa 9 Tribulations Asher Dragon, at ito ay halos isang alamat. Kung magpapakita ka pa ng ilang beses, tiyak na may isip mo. Hindi mo na ito mate atago. Gayunpaman, ang iyong anak ay talagang hanggal, ang iyong layunin sa espada ay sapat na mabuti, at ang iyong paglilinang ay talagang sayang. Naiinis na sabi ni Yehuya. Hey! Napakalakas mo, bakit hindi mo ako tulungang pumunta sa Titan God Realm at magdala ng tubig pabalik? Napangiti si Yefan. Kung tutulungan kitang makuha ito, ayos lang.
Ang mga matandang Titan na iyon ay dapat magbigay ng kaunting mukha, ngunit. Masaya ka ba? Mapaglarong tanong ni Yehuya. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay direktang umiling. Asawa, bakit? Nag-aalalang sabi ni Ning Zimo, handang tumulong si Wu Shen, hindi ba? Asawa, sa oras na ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mukha, pangungumbinsi rin ni Nayan Rujiao. Mapait na ngumiti si Yefan, hindi ito tungkol sa mukha, hindi ako makakaasa sa kanya na gawin ito para sa akin. Nagpakita ng pagdududa ang mga babae, nagpakita rin ng malinaw na hitsura si Xiao Ziner. Huwag mo nang itanong, kung hihilingin niya sa Diyos ng digmaan na humanap ng tubig para sa kanya, tiyak na masisira ang kanyang espada, at mahihirapan siyang makalusot. Emperor-level artistic conception, hindi maaaring umasa sa iba, kung kaya niyang gawin ito sa kanyang sarili, hindi mahalaga kung ipinagkatiwala niya sa iba ang mga bagay. Ngunit ang bagay na ito, hindi niya magagawa, at ang pagkukusa na magtiwala sa isang tao ay katumbas ng pag-amin na siya ay natalo, nawawasak sa puso ng emperador. Pagkatapos, nang marinig ang paliwanag ni Xiao Ziner, biglang natauhan ang mga babae, ngunit nagpakita rin sila ng ilang panghihinayang. Bagamat mahalaga ang kalagayan ni Tuan Chun, ang tubig sa bukal ay isang lunas sa mga sintomas, hindi ang ugat na sanhi. Talagang hindi sulit na sirain ang kendo ni Yefan. Okay, busog ka na, pero hindi mo pwedeng hayaan na wala lang. Kayong mga babae, huwag kayong mag-practice buong araw, may konting gulayan ako na kulang sa lakas, samahan niyo akong magtanim ng gulay. Tuwang-tuwa si Yehuya kaya tumakbo siya papasok sa bahay at kumuha ng isang grupo ng mga kagamitan sa bukid. Kabanata 2769 na babala. Matandang foodie, sasama ako sa iyo magtanim ng gulay, paano ang babae sa bukid? Sabi ni Yefan. Ang paglilinang ay isang mesla na trabaho, gaano man kalaki ang iyong puwersa, hindi mo magagawa ang mga bagay ng maayos kasama ng grupong ito ng mga batang babae, sabi ni Yehuya. Ayos lang, asawa, napakalaki ng naitulong ni Lolo Wushen, dapat gumawa tayo ng trabaho, sabi ni Nayan Rujiao. Kung ibang tao ang humiling sa mga kababaihan na maghukay ng mga bukid at magtanim ng mga gulay, tiyak na tamad silang mag-alaga. Ngunit hiniling ni Yehuya sa kanila na gumawa ng gawaing bukid, kaya natural na kailangan nilang magpakita ng magandang saloobin. Siyempre, may mga taong handang magtrabaho sa agrikultura. Si Ling Yue, Nayan Rujiao, at Shilanyu ay mas interesado sa pagsasaka. Nag-aatubili si Su Qingzhou na magsasaka, ngunit nang makitang umalis na ang lahat ng babae, wala siyang pagpipilian kundi ibigay ang Tuan Chun kay Yefan, at tahimik na kumuha ng basket. Walang magawa si Yefan, at ayos lang siya kapag siya ay walang ginagawa. Niyakap niya ang kanyang anak at sinundan ito hanggang sa taniman ng gulay na hindi kalayuan sa bahay na gawa sa kahoy. Sa taniman ng gulay, si Yehuya ay nagtuturo, na nagsasabi sa mga babae kung paano magtanim, kung paano paikutin ang lupa, kung paano magtanim ng mga gulay, at kung paano magdilig at mag-abono. Lahat ng magaganda at magagandang babae, marumi ang mukha pagkaraan ng mahabang panahon, ngunit hindi sila naglakas loob na dumura ng pait. Weiwei, napakahusay mo at napakakinis ng mga galaw mo. Napatingin si Ayer kay Ling Yue nang may pagtataka. Ipinanganak siya bilang isang prinsesa, at talagang hindi siya magaling sa ganitong uri ng magaspang na gawain. Sinundan ko ang matanda at nag-aral sa kay Yuanzi ng mahabang panahon, at nasanay ako, sabi ni Ling Yue. Okay lang magtanim ng gulay si Girl Yue, pero kaunting dumi lang, komento ni Yehuya. Iyan ay dahil ayaw kong matalsikan ng dumi sa palda ko. Depensa ni Ling Yue. Natigilan ang mga babae. Narinig nila na sinabi ni Ling Yue na sinundan nila si Yehuya upang matuto kung paano magtanim ng mga gulay. Akala nila biro, pero totoo. Sa oras na ito, lumipad si Xiao Jin kasama ang ilan pang maliliit na divine beast na nakatayo sa kanyang katawan. Guro, nababagot daw sila dito at gustong gumala. Sumigaw si Tang Yuan sa likuran nito, na parang nagpahayag ng kawalang kasiyahan at tumututol sa paninirang puri ni Xiao Jin. Ngumisi si Yefan, kung gusto mong maghanap ng pagkain, sabihin mo lang, ano ang pag-atang sa kanila ng responsibilidad. Master, busog na talaga ako, para sa kanila lahat, seryosong sabi ni Xiao Jin. Go! Huwag kumain ng walang pinipili, tumakas kapag nakakita ka ng panganib, wala akong pakialam kung mamatay ka sa labas. Masyadong tamad si Yefan para pakialaman ang mga sakam na ito. Nang makitang lalabas ang mga fat tiger upang maglaro, gustong sumunod ni Tuan Chun, ngunit pinigilan siya ni Yefan. Si Yefan ay hindi mapalagay, at hinayaan si Tuan Chun na lumabas kasama ang sakam na ahas, at ito ay matatapos kung siya ay may masamang tiyan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang isang araw sa mundong ito kung saan nagbabago ang katawan ng Titan. Lahat ay nagtatrabaho sa bukid hanggang sa dumilim, at lahat sila ay mukhang haggard. Tumigil tayo dito ngayon, ang lupa ay karaniwang na-reclaim sa halos lahat ng oras, at opisyal na tayong magtatanim ng mga gulay at maghahasik ng mga buto bukas. Inihayag ni Yehuya, at ang mga babae ay naaliw. Pwede ba akong bumalik sa Honghuang, gusto kong bumalik sa pagiging din, anong krimen dito, bakit mas nakakapagod kaysa makipag-away? Sa pagbabalik, direktang ibinaba ni Xiao Waisu si Feng Qinglan.
Ang magandang pulang buhok ni Feng Qinglan ay kulay abo din sa oras na ito, at may bakas ng hininga ng batang babae sa nayon sa mukha ni Gao Leng. Napaka hindi maarap ni Senior Martial God, dapat may dahilan para hayaan niya tayong magsaka, mag-aral lang ng mabuti, seryosong sabi ni Feng Qinglan. Sa tingin ko ang senior na ito ng Martial God ay mahilig lang kumain, ano ang malaking katotohanan. Itinaas ng liwanag ng kandila ang kanyang buhok, namumula ang kanyang mukha, at ngumiti siya sa kaakit-akit na paraan. Sindi ng kandila, bakit parang walang bahid ka? Nagtataka si Xiao Waiso. Nang pumunta ako sa batis upang kumuha ng tubig, nilinis ko ito, at tumagal ng kaunting oras upang ayusin ito, pagmamalaki ng candlelight. Ang mga babae ay tumingin sa kanya ng walang imik saglit, ito ay malinaw na sinasamantala ang pagkakataon upang i-highlight ang kanilang kalinisan at pagiging iba, na talagang tukana. Isa-isa kong isinulat ng tahimik sa aking puso na sa susunod ay kailangan kong iwasan ang aking sarili na madumihan, hindi ko naman hahayaan na siya, isang maliit na puta, makuha ang limelight. Gabi na. Sa Space Ring, pinanood ni Su Qingzhou si Tuan-Tuan na natutulog, at ang batang babae ay kumain ng marami sa gabi, ganap na nasiyahan. Pumasok si Ye Fan sa silid na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, asawa, may tinatago ka ba sa akin? Nalaman mo na ba? Hindi ito itinanggi ni Su Qingzhou. Ang paraan ng pagtingin ni Ye Wuya sa iyo sa maghapon, alam mo ba kung gaano ako kinakabahan noong mga oras na iyon? Napabuntong hininga si Ye Fan. Martial God. Hindi ako makapaniwala, umiling si Su Qingzhou. May tinatago nga siya, pero sa ngayon, ayaw niya akong ma-accident. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya sa akin, ngunit masisiguro kung hindi ito magiging dalisay, sabi ni Ye Fan. Bakit ganito ang iniisip mo? Lumingon si Su Qingzhou at nagtanong. Simpleng katotohanan lang, kung gusto niya akong mamatay, hindi ako mabubuhay. Pero, ako lang talaga ang gusto niya, kaya hindi na kailangang panuurin akong masangkot sa isang krisi sa lahat ng oras, ngunit huwag tumigil. Ako, ano ang pakiramdam ng paghihirap? Hindi kaya alam niya na ang kanyang anak ay nasa panganib ng buhay at kamatayan, ngunit patuloy na hinahayaan siyang makipagsapalaran. Imposible, kahit alam niyang hindi ito mapipigilan, she will definitely try her best to help. At saka, si Ye Wuya ay ganap na nagagawa niyang ayusin ang karamihan ng mga bagay nang hindi nagpapalam sa akin, ngunit hindi niya iyon ginagawa. Gustuhin man niyang maasa ako, ang antas na ito ay higit pa rito. Bukod dito, ang ilan sa kanyang mga aksyon ay hindi upang maalis ang panganib para sa akin, sa halip, tila bumilis ang takbo. Mula sa puntong ito, hindi ko akalain na si Ye Wuya talaga ang aking lolo. Oh! Tiyak na hindi siya katulad ng konsepto ng isang normal na lolo. Sa kanyang mga mata, ang pagmamahal sa pamilya ay maaaring hindi umiiral, at kahit na mayroon ito ay ibang pananaw sa atin. Tinulungan niya ako, ngunit ang layunin niya ay higit na mapabuti ang aking paglilinang at palakasin ako. Si Ye Fan ay palaging may sikreto, na hindi niya nabanggit sa mga babae. Sinabi ito ni Ye Wuya noon. Isang pangungusap, hindi ka pa namamatay. Ye Wuya, kung wala siyang sasabihin, hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Sinong lolo ang magsasabi ng kakaiba at malulungkot na salita sa kanyang apo? Gayunpaman, walang pakialam si Ye Wuya kung ano ang iniisip ni Ye Fan, dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maliban sa pagkakataong ito, ginamit ko nga ang wordless book para puwersahang impluwensyahan ang iyong mga plano sa hinaharap. Asawa, maaari ko na ngayong kumpirmahin na ang iyong kapalaran ay hindi ganap na nahahawakan ng Diyos ng digmaan. Tulad ng maaari ko lamang malaman ang ilang hindi malinaw na direksyon sa pamamagitan ng paggawa ng magkatabi na mga kalkulasyon. Ang tingin sa akin ni Wushen sa maghapon, naiintindihan ko, ito ay isang babala. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, gusto niyang sabihin sa akin na dahil sa sapilitang pakikialam ko, muntik ka nang mamatay sa Dragon Cave. Kaya naman late na dumating si Ye Kyun na halos hindi kanya nailigtas. Sa katunayan, ang bagay na ito ay wala sa kalkulasyon ni Valkyrie, kaya hindi siya nasisiyahan. Sa susunod, huwag mo nang ulitin ito, matigas na sabi ni Ye Fan, alam ko, mas iniisip mo kaysa sa iba at gusto mong alisin ang pagkakaayos ni Ye Wuya para sa akin. Gayunpaman, wala pa rin akong kakayahang tuklasin ang kanyang tunay na layunin. Bukod dito, sa kanyang saloobin, maaari kong samantalahin ito ng magkakasunod. Gamitin. Nalilitong tanong ni Su Qingzhou, ano ang ibig mong sabihin? Kabanata 2770 ako ay namamatay. Ngumiti si Ye Fan, at isang asawang hindi mo maiisip. Bihira lang. Tumigil ka sa pagbibiro, ano ba talaga sa tingin mo? Galit na sabi ni Su Qingzhou. Dahil ayaw niya akong ma-accident ngayon, ibig sabihin, napakahalaga pa rin ang buhay ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, na-distract ako sa huling sandali sa pakikipaglaban kay Gerd. Nagising ako mula sa kaharian ng espada na wala ako. Nandito ako dahil, subconsciously, nag-aalala ako na mamatay ka kasama ko. Kaya, iniisip ko na kung pupunta ako sa isang mapanganib na lugar sa hinaharap, maaari kong hayaan kang manatili sa panig ni Ye Wuya, sabi ni Ye Fan. Hindi na ako mapapahiwalay sa iyo. Agad namang tumanggi si Su Qingzhou.
Asawa, masunurin, mayroon lamang akong ideyang ito pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ako ay isang lumang mag-asawa, at ako ay likas na nag-aatubili, ngunit para sa hinaharap, kailangan kong magsakripisyo sa maikling panahon. Nasa tabi kita, kahit sa ring. Walang nangyari hanggang ngayon. Ngunit ang mga kapangyarihang haharapin ko sa hinaharap ay magiging mas hindi mahuhulaan, bakit handa akong hayaan kang makipagsapalaran? Humakbang si Yefan at ainalayan ang mabangong balikat ni Su Qingzhou, mas matalino ka sa akin, dapat kong malaman, ito ang pinakaligtas. Siguro lahat ng Taishi ay hindi makakahanap ng mas mahusay na bodyguard, kaysa sa amo at katulong ni Ye Wuya. Para mapanatili akong buhay, Ye Wuya. Tiyak na aalagaan ka. Sa kanya, may natutunan akong skill, at baka magkakaroon ka rin ng sarili mong pagkakataon. Ang pinakamahalagang bagay ay, baka makahanap ka ng ilang sekreto mula kay Ye Wuya at malutas ang iyong mga pagdududa. Ye Wuya bagamat ito ay hindi maarok at may nakakatakot na panig. Gayunpaman, sa ibang mga aspeto, siya ay napakasimple. Mahilig siyang kumain, magtanim ng gulay, at magluto. Sinsero siya sa pag-imbite sa iyo sa hapunan, at sinsero rin siya sa pagkagusto kay Tuan Chuan. Ano ang koneksyon sa pagitan namin ni Ye Wuya? Ito ang aking negosyo sa kanya. Hindi kanya ipapahiya dahil sa akin, at hindi siya nagsasawang gawin ang ganung bagay. Kung hindi, hindi ka lang niya bibigyan ng babalang tingin ng mag-isa. Hindi siya interesadong mapunit ang mukha, sana lang ay hindi maistorbo ang kanyang gagawin. Kaya, iwan ka rito, ako, huwag kang mag-alala, sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, pag-iisipan ko. Ngumiti si Yefan, alam niya na kapag sinabi ni Su Qingzhou na, pag-isipan, sa katunayan, kahit na pumayag siya. Nga pala, anong lakas nitong matandang foodie, kung dito tayo mag-uusap, malalaman din ba niya? Siguro, pero alam mo, sabi mo, wala siyang pakialam dito. Para sa sumunod na 2 araw, hindi nagmamadaling umalis si Yefan at ang iba pa. Sa ordinaryong mundong ito ng paraiso, pagsasaka at pangangaso, kumain ng masarap na pagkain at uminom ng masarap na tsaa. Bagamat iniisip ni Yefan ang direksyon ng kanyang susunod na paglilinang, alam din niya na hindi siya dapat magmadali. Kung nagmamadali siya, magkakamali siya. Napakahalaga rin na samahan ng mga kababaihan at mga anak na babae upang tamasahin ang kagalakan ng buhay. Oo. Gayunpaman, ang nakapagparamdam kay Yefan ay ang pagdadala ni Xiao Jin ng ilang maliliit na divine beast at hindi na bumalik. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng ligaw. Sa ikatlong araw, naramdaman ni Yefan na may mali. Manto, kinuha ni Yefan ang kanyang anak na babae at lumipad hanggang sa hanapin ito. Bilang resulta, pagkatapos lumipad ng ilang oras, ang hanay ay naging mas malaki at walang nakitang bakas ng Xiaojin. Habang nagtataka si Yefan, ang asul na dagat sa kanyang harapan ay nakakuha ng atensyon. Nahuli ang tingin ni Yefan. Bago niya namalayan, lumipad na siya sa posisyon ng karagatan, na maaaring isang depresyon sa ulo ng Titan. Ay! Nalaman ni Yefan na may malaking itim na pagong na maluwag na lumulutang sa dagat. Si Momo naman. Mga steamed buns, sumigaw sina Xiaozi at Tang Yuan sa likod ng pagong. Kumakain ng ahas. Nakita lamang ni Yefan ang isang kalahating patay na mahabang uod, puno ng kulay abo at patay, na nakikipagpunyagi hanggang sa kamatayan. Anong sitwasyon? Mabilis na natamba si Yefan at pinatong si Tuan Chuan sa likod ni Momo. Lumipad sa dagat, tumingin siya kay Xiaojin, na nakakulot ng ilang metro ang haba at naghihingalo. Guro, hindi ko kaya. Pasensya na po sa inyo. Sinabi ko sa inyo na huwag kumain ng walang pinipili. Oo, iinaw. Galit na galit si Yefan kaya nagtaas siya ng kamay at gusto itong hilahin pababa. Ngunit sa kalagitnaan, nakita kong umiiyak si Xiaojin, ngunit nag-aatubili siyang lumaban. Ikaw na sakam na ahas, ilang beses ka dapat kumain ng masamang tiyan bago mo ito maalala. Tumingin si Yefan sa paligid, anong nakain mo? Mahinang sinabi ni Xiaojin, hindi ko alam. Mga bagay sa dagat. Lumabas na si Xiaojin ay kumuha ng ilang maliliit na hayop at pumunta sa ilalim ng dagat upang mangisda. Dahil dito, may nakita akong mga bagay na parang itim na fungus, mabaho, hindi ko alam kung ano iyon. Nang walang sabi-sabi, ang mga dumpling ay nagpunta upang kumain ng ilang kagat. Nakita ni Xiaojin na kinakain ng dumplings, at gusto rin niyang subukan ito. Sigurado ka bang mabaho ito at masarap ang lasa? Bilang isang resulta, pagkatapos lamang kumagat, natagpuan ko na ang dumplings ay nahimatay. Hindi mamamatay si Tang Yuan, kaya unti-unti itong gumagaling. Gayunpaman, hindi na kaya ni Xiaojin. Napapaligiran siya ng death energy at hindi na naka-recover, para siyang nalason. Ang sloth bear na ito ay hindi maaaring mamatay. Nang ahas itong kumain ng walang pinipili, at sinusundan mo ako. Hindi alam ni Yefan kung ano ang sasabihin tungkol sa mata ko na ahas na ito. Oo, master, alam kong mali ako. Pero naghihingalo na ako, kaya huwag mo akong pag-alitan. Naiintindihan ni Yefan kung bakit hindi bumalik ang mga batang ito. Ang tanging nakakaalam ng daan, si Xiaojin, ay mamamatay.
Si Momo ay isang mabagal na tao na mabilis lumangoy sa tubig, ngunit hindi makakalipad sa langit, at hindi niya alam kung paano sila pauwiin. Binuhat ni Ye Fan si Xiao Jin at hinayaan si Momo na bumalik sa kanilang maliliit na katawan, lahat sila ay bumalik sa ring. Mabilis na lumipad pabalik sa kahoy na bahay, sa taniman ng gulay, inutusan ni Ye Wuya ang mga babae na maghukay ng kanal. Old foodie. Tingnan mo, ang tanggang dragon na ito ay may masamang tiyan, at mukhang hindi na ito makakabawi. Ano ang nangyayari? Mabilis na nagkumpulan ng mga babae. Bagamat medyo walang hiya at mahiyain si Xiao Jin, pagkatapos ng lahat tulad ng mga miyembro ng pamilya, lahat ay nagmamalasakit. Nang marinig nila ang kwento ni Ye Fan, lahat ay nagalit at gustong tumawa. Napakatanga nitong matako na ahas. Dumplings, sinasadya mo. Pinatay mo ang patron ng pamilya ko. Sinundot ni Shilanyo ang dumpling sa ulo. Bumunot si Tang Yuan ng gulay sa lupa at kinagat ito, wala itong kinalaman dito. Hindi ba talaga mamamatay si Xiao Jin? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na death aura? Ito ay isang dragon ng apoy, ano ito? Sobrang lason. Inalis ni Ye Wuya ang kanyang dayami na sombrero at pinaypayan ang hangin, tulad ng sinabi ko noon, ang mundong ito ay binago ng isang patay na titan. Bagamat ang titan na ito ay karaniwang nabulok, sa ilang bahagi, mayroon talagang natitirang mga katawan ng titan. Ang itim na bagay na kinakain nito ay dapat na ilan sa mga kalamnan ng titan na hindi ganap na bulok. Ang mga titan ay mas malakas kaysa sa apoy na dragon na ito, at ang kanilang pangunahing kapangyarihan ay nagmumula sa laman. Ang maliit na bagay na ito, ang pagkain ng bulok na laman ng isang titan na mas malakas kaysa sa sarili nito, ay natural na masasaktan ng sobrang lakas ng kamatayan na mas malakas kaysa sa sarili nito. Ito, kinain nito ang bulok na laman ng isang titan. Ikaw fan. Walang pagpipilian kundi ang humanga sa maliliit na bagay na ito. Ang kanyang mga mata ay napakalaso na mahahanap niya ang lahat. Lolo Wuzhen, napakalakas mo, kaya iligtas ang Petronas. Pakiusap ni Shilanyo. Bata, hindi ako doktor. Kaya kung lutuin itong Fire Dragon. Hindi ko ito male iligtas. Hindi ko kaya. Nakangiting tumingin si Ye Wuya kay Xiao Jin, at tila nag-iisip kung paano magluto. Takot na takot siya na malapit na siyang mamatay, pumuti ang mga mata niya, at nahimatay siya. Oh, ang duwag na dragon na ito. Sumimangot si Ye Fan, matandang foodie, hindi ko maiwasang magtanong ng seryoso sa iyo. Mapaglaro siyang tiningnan ni Ye Wuya. May paraan pa, ngunit maaaring hindi ito maging matagumpay, ang susi ay nakasalalay sa kung ano ang handa mong gawin. Sumimangot si Ye Fan, nag-isip sandali, at nanliit ang kanyang mga mata. Sabi mo gumamit ka ng ankh. Oo, ang iyong tubig ng buhay ay makakapagpagaling nito sa ilang lawak, ngunit kung ito ay ganap na gumaling ay nakasalalay sa paglikha nito, sabi ni Ye Wuya. Pero, kumunat ang noo ni Ye Fan at tumingin sa grupo ng mga tao sa gilid. Tumingin ulit kay Xiao Jin. Asawa, gamitin mo ito para kay Xiao Jin, gayunpaman, ang tubig na ito ay makakapagpagaan ng sakit ng isang beses, iligtas si Xiao Jin. Baka mailigtas nito ang kanyang buhay, sabi ni Su Qingzhou, bagaman ito ay walang silbi. Ngunit maging tapat ka man lang. Nakita ni Ye Fan na sinabi iyon ng mga babae, at hindi na siya nagdalawang isip, kinuha ang nag-iisang ankh, at inilagay sa bibig ni Xiao Jin. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.